nanukad dinhi sa atong official venue, ang Camila Hotel 1. Nagpasalamat kita first and foremost sa atong labaw nga makagagahom, sa iyang paghatag kanunay sa ato ang bililhon nga kinabuhi, aron kita sa matag adlaw nga tanan mobakod o maghimo manikay-sikay sa ato mga tagsa-tagsang nga gibuhaton sa matag adlaw kauban sa ato mga minahal usab sa kinabuhi. Kini ang kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanukad dinhi sa Camila Hotel 1 sa matag Domingo nga tanan alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. It's already August 8, 2021 and it's a beautiful sunny day here in Dipolog City. Salamat ngadto kang Marian Ames, ngadto kang Migoy, kang Roldan Flores, o ingon man kang Mr. Gold Fabriga, ang ato ang manager diri sa Camila Hotel 1, nga mao'y atong official venue sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. O hinaotunta nga ang atong mga suki nga tigpaminaw sa atong mga radyo diha sa Magic FM 90.9 MHz. Live kita o ingon man sa ato ang social media platforms, sa atong YouTube, Facebook, sa atong Twitter accounts. Like lang sa kapihan sa Dipolog, dayon makita ninyo ang tanan atong edisyon sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So kini si Edith Pahantito mo, inyong regular anchor and host, magkikauban usab ninyo sa duha ka takna nga public affairs program talk show. Diin kita maghiskot karong buntaga, may kalabot na sa kanang mental health o human sa depression. Kay mo kini ang kasagaran nga sinati sa atong mga kaigsuonan, ilabi na karon nga panahon sa pandemic. Nga dili makagawa sa balay na quarantine, na lockdown, ang uban nawadaan o mga minahalas kinabuhi tungod sa COVID-19 pandemic. So muna nga kitang tanan, hinaotunta nga labi na katong naas karon sa mga panamalay, mintras tanto nga magtrabaho mo sa inyong tagsa-tagsa nga gibuhaton or nag-travel mo na sa mga sakyanan, naminaw kamo sa ato ang kapihan sa Dipolog haron usab masayran ninyo unsa angay nato nga masayran, unsa ang mga impormasyon nga atong ipaambit kaninyo, may kalabot na sa mental health o depression. Pinaagi sa atong bisita nga maabot later on si Dr. Hazel Biclar, ang medical specialist 2 sa Dapitan Dr. Jose Rizal Memorial Hospital sa Dakbayan sa Dapitan. Kauban usab niya unya si Dr. Jane Haog, ang ato ang in charge usab diri sa Department of Health sa Zamboanga del Norte. But before anything else, atong i-greet usab si Dr. Esmeralda Nadela, ang atong Provincial Health Officer, o ingon man ato ang Hospital Administrator sa Zamboanga del Norte Medical Center, nga mao'y frontliner gayod, leader sa mga frontliners ni aning sakit sa COVID-19. Sila mo'y ato ang nag-atiman sa atong mga masakiton. Diya ilabi na diya sa Zanorte Medical Center. Sa dili pa kita dayon sa unahan, ato ng tawgon atong labaw nga magagagahom aron mangayo kita sa iyang mga panabang, sa iyang kaluoy o ingon man iya kitang protektahan sa mga dautan, sa mga panulay ilabi na sa COVID-19. So please join me in praying in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory as always. Atong dili na to'y kalimtan ang pagsampit kanunay sa atong labaw mga kagagahom, kay siya mo'y tag-iya sa tanan, ilabi na sa mga butang sa tibuok kalibutan o sa atong kinabuhi. So moving forward, we would like to greet a happy Sunday
to our panelists, no, ato kamingawan ng mga panelists nga wala nato makauban sa pila na ka Domingo tungod sa COVID-19 o nanago ni sila ngano kaha. So good morning and happy Sunday to Attorney Ruben Ligorio and family, kang Ma'am Fe, kang Didith ilang apo, kang Board Member Ronilio Boyli, kang Attorney Rosilier Mato Barinaga. Good morning adto kang General Manager Alimarlo Dagpin sa Dapitan City Water District na atong gi-fill in nato last Sunday diri sa atong kapihan og gidabudubuhan natong pangutana og game pod kayo siya hinaot punta nga on the family way na kato og naminaw ka karon GM Alimarlo Dagpin dali na diri sa ato ang Camila Hotel 1 para sa atong kapihan sa Dipolog. Thank you so much og si Mayan Dagpin uban sa mga bata. Good morning. Good morning ato kang CPA panelist Julio Salaveria nga nagbunitor nato na siya question may kalabot na sa mental health o uban pa. Good morning ato kang Emmanuel Dalman Taghoy ang atong Info Center Manager sa Philippine Information Agency. Madugay gito siya ka stock up sa Sambuanga City kay labi na kay nanay Delta variant sa Sambuanga City, no? So mao na nga murag dugay pa ta makita ani ni Eman. And also si Edgar Soronda. Wala na ko tawaga ang naadari nato kay ato ni introduce later nga makauban nato. Hi Doc, good morning. Dere ka Doc. Okay. And of course, ang ato ang mga kauban diri sa Matag Domingo nga tanan. Good morning and thank you so much nga to sa atong IT Director, Silbert Adetico Dondoyano nga mo'y nagdala diri Doc. Sa ato ang social media platform, sa atong YouTube, sa atong Facebook, ingon man sa atong Twitter accounts. Good morning, good afternoon, and good evening sa tanan nato nga mga viewers all over the world sa ato ang kapihan sa Dipolog Matag Domingo nga tanan. Ingon man ka Dexter Pahinte o kang Mr. John Doe. Daghang salamat sa nga to kang Belter Villanueva, ang ato ang Magic FM technician o ingon man kang station manager Arnel Kwong. Magpasalamat usab kita sa atong mga sponsors nga may nagdalag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog Matag Domingo nga tanan. Daghang salamat nga to sa National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kang Beth Ladaga o kang Michael Sabihan, ang Community and Public Affairs Lead Specialist na nagabasi sa Iligan City. Ang NGCP doon ay 52 billion pesos worth nga cable terminal station ang naming hutang sa Barangay Tagulo, Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat nga to kang President Anthony Almeda, Chairman Henry C. Jr. o ingon man kang Attorney Cynthia P. Alabanza, ang spokesperson sa NGCP. Daghang salamat nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Schedule na to pohon August 29 nga to kang Congresswoman Roman Glona G. Labad-Labad. Vice Governor Sinan Alvis Angeles, Presiding Officer sa Gudiyang Panalawigan, Zamboanga del Norte. Director Radon Sidinio, Regional Executive Director sa Department of Agriculture 9, Pagadian City. Congressman Romeo Janjan Halosos Jr., Member House of Representatives sa 1st District, Zamboanga del Norte. The other Sunday, dito kita sa iyang Congressional Office nagkapihan sa Dipolog. Thank you so much, Congressman Romeo Janjan Halosos Jr. Engineer Roland Soliva, Chair, Provincial Advisory Council sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office nga agsa last Tuesday nahiabot diri sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte, particularly Dipolog and Dapitan, si Police Brigadier General Guillermo Ilyazar, no, ang chief sa PNP, diin giabi-abi dito sa Camp Amak Sikayab, Dipolog City, sa men and women sa ZNPPO nga gipanguluhan ni Provincial Director Colonel Giovanni Hyacinth Calyao. So dito silang Police Lieutenant Colonel Jaime Barredo, si Major Robert Agda, silang Saturnino Pablio, dito sa mga members sa Provincial Advisory Councils nga gipamunuan ni Engineer Roland Soliva and yours truly. O mga taga-media kay nagpahigayon man dito og press conference. Si Engineer Roland Soliva mausab ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated, kauban sa iyang maanyag nga asawa nga si Ma'am Cecil Soliva. Daghang salamat ngadto kang 2nd District Board Member Julius C. Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Guniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Belated happy birthday ngadto kang Board Member Julius C. Napigkit.
Daghang salamat ngadto kang Mayor Evan Hope Olvis, Municipal Mayor sa Pulangco, Zamboanga del Norte, ngadto kang Vice Mayor o Acting Mayor karon nga si Alfredo Baitit sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat ngadto sa Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert Cruz sa Lower Erasan Rojas, Zamboanga del Norte. Og ingon man, good morning and thank you so much ngadto kang Mayor John Henrik Valleser sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Ay ang congratulations tayo ngadto sa Rojas Vanguards, no? Ang basketball team na gipanguluhan ni Mayor John Henrik Valleser sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte nga nakadaog against sa Zamboanga City team, no? So congratulations Rojas Vanguards. Usa sa sponsor niini mao ang Petra Cement Incorporated, pinaagi kang Engineer Gilbert Cruz ang namahimutang sa Lower Erasan Rojas, Zamboanga del Norte. Thank you so much ngadto ka Mayor Melody J. Tulin, Municipal Mayor sa The Musical Town, Salog, Zamboanga del Norte. Chanos Marketing, maligya sa mga spare parts sa inyong motorcycles o four-wheel vehicles sa ubos lamang na presyo. Ang namin utang sa Quezon Avenue, dakbayan sa Dipolog. Pangitaalang si Janos Yu, ang proprietor manager, matawagan sa telephone number 212-1148. JG&P Fruit Nursery and Lumberyard, maligya sa mga fruit seedlings o coconut lumber sa ubos lamang na presyo. Ang namin utang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Pangitaalang si Mr. Porfirio Necesario, ang proprietor manager. And of course, ang Casada Growers Association of the Philippines, pinaagi kang Mrs. Aning Pinado, na maligya sa famous and delicious cassava chips, banana crackers, boneless bangus, ug pang farm products. Ang aming utang diha sa ground floor sa Dapitan City Hall ug ingon man sa Dampa. Daghan kaayong salamat. Og shout out to Roger William and Jennifer Agustin King all the way from Oma County, Northern Ireland. Ngadto kang RD og Jennifer sa Doha, Qatar. Ngadto kang Lady and George sa Toronto, Canada. Ngadto kang Ariel Tomong, ang Provincial Coconut Development Manager sa Philippine Coconut Authority, Zamboanga, Sibugay. And good morning ngadto natong tanan. Ako kung ipag-greet ni ato adwing panelist nato gikan sa Philippine Ports Authority, si Miss Wyeth Akas. Good morning, Wyeth. Good morning, Ma'am Edith. Good morning, Dr. Soriano. Biclar? Soriano pa kasi si Ma'am nung kinuha naming resource speaker sa Philippine Ports Authority sa wellness program namo. So sa ato ang tagasunod sa Kapihan sa Dipolog, sa YouTube, sa FB live nato, maayong buntag, and hopefully impart na pud mi paagi ni doktora, maka-impart na pud mi og mga information and mga relevant information para kita matabangan sa atoong mga gipangbati during this pandemic, and makatabang pud sa mga tao nga naanay mga symptoms sa ilahang na-feel sa ilang kaugalingon. And I hope maminaw mo hangtod mahuman ang ato ang episode sa Kapihan sa Dipolog. Happy Sunday and be safe, everyone. Okay, thank you so much, Wyeth. And of course, we have with us for the very first time, kauban nato sa itong Kapihan sa Dipolog nga discussion. Nagpasalamat kita no nga wala siya nagduha-duha pag-invite nato kay ato ni siyang reach out, pinaagi kang first si Dr. Esmeralda Nadela sa among chat group, and then dito ni Dr. Jane Haog. So kay nato si Dr. Jane, no? So anyway, naama to siya later. So mo to niyon siya, okay kayo si Dr. Hazel Biclar, no? So muna nga, thank you so much nga nisanong siya sa atong imbitasyon sa atong Kapihan sa Dipolog para makahisgot kita bahin sa mental health o ingon man sa depression nga nasinati karon sa atong mga kaigsuonan, ilabi na karong panahon na sa pandemic. So without further ado, we would like to acknowledge the presence of Dr. Hazel Soriano Biclar, ang medical specialist 2 sa Dapitan Jose Rizal, Dr. Jose Rizal Memorial Hospital sa Dapitan City. Good morning, Doc, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Maayong buntag sa tanan, and thank you for this invitation, ma'am.
sa kapihan sa Dipolog o sa tanang nagdumalaan ni nga programa. It is also the advocacy of the mental health kanang group ma'am nga taman mahimo maabot jud sa kadaghanan ug mapahibalo ang tanan nga unsay angay bantayan, unsay angay nato nga mahibal-an ug kanus kinahanglan nga mudang upog tabang. So hopefully hinaot pa aning buntaga daghang tang maabot o daghang makahibalo nga kanus agyod dapat na mo konsulta na. Thank you. Okay. Thank you so much, Doc. No? Hold on to your seats sa ato mga suking tikpamina, sa ato mga viewers all over the world. Kay daghan mang nag-like manggaling sa ato ang topics. Kay we know for a fact nga talagsaon kay ni siya ma-discuss. Kay namura og lisod kay pangitaon ang mga expert aning ni ang mga topics, no? Kay giiskilahan man gid ni dayon with all the experiences, then dili pud basta-basta ni siya nga ma-discuss diretso without foremost knowledge, no? So thank you so much nga nakauban gid nato karon si Dr. Hazel Soriano Biclar. So first of all, Doc, pwede na to masayran. We would like to know something about yourself a little. Gikan ko, akong kagikan jud sa Rizal. Oo. Rizal sa Buanga del Norte. Yes, Okay. yes, ma'am. Dili ka Inter Rizal. Dili. Sige, Dili jud Doc. ko apan tungod sa pag-eskwela, pag-training, nahilayo jud ko pero pagka 2010 ni balik na ko diri. Og niadto din ko nangita ko kapraktisan sa gobyerno kay nasayod ko og gikan pug ko sa government training. And nasayod ko nga ug maghisgot na tag mental health daghan yung kanang naiguan ni nga dili ka afford kanang maglisod jud ba. So ug sa government hospital man gud ta makalabi ta nga makagawa sa serbisyo nga libre kay mahal gid ni ang konsultasyon sa private. Nangita ko paagi avenue nga daghang maka-access sa mental health services for free, and eventually makakita naman jud tagpaagi pod nga matabangan ang kadaghanan nga malibre ra pod ilang tambal or kaha ma-subsidized. And because DOH retained hospital ang sa Dapitan, kaya balo jud ko nga pinaagi sa among happy daghan jud ming kanang madangpan pod nga makapangayo mi og assistance para sa kasagaran nga mga yug serbisyo. Okay, Doc. Thank you so much. First of all, atong i-distinguish siguro ang mental health as against depression or synonymous ba na siya kay kana siya maghisko ta ana there's something of confusion kay mingon ka nga og sa ato pa ng street lingo praning mo na siya ay na weirdo ana kay tungod kay sa utok magud siya no ang ga-dictate nimo sa imo nang panghunahuna dili na medyo maayo maot na ang imong nasa imong panghunahuna, and then makuan dayon ka ma-stress na dayon ka maapil na dayon ang mga emotional nimo no nga stress. So, Doc, kanang unsa man ang mental health dayon, unsa pud ang depression o parihara ba ni siya in a way? Sige, ug maghisgot man gud tag mental health mura ni siya kanang usa ka tibuok gyud, murag og sa payong pa usa siya ka payong, and then But ang generally depression, speaking, yes. okay. We're talking about mental health, we're talking about physical health, Okay. psychological health, emotional health. So naapoy mental health. So under mental health, mura dili na nga mag-abot-abot na ang mga nagkaiyang nga sakit. Na ay, and depression is just one of them. Usara na siya sa daghan pa yung lain. Na ay depression, na ay PTSD, kanang mga trauma, kanang nakasinati og mga Kanang nga workshop. kanang nga workshop, mga karumal-dumal nga panghitabo. Oo, O dili kinang traumatized, workshop yes. kanang nga inaligsan silang Oo. atubangan, namatay diretso. Oo, patong victim sa rape, mga inana. Okay. Karon na COVID kanang may panlang storya karon pagkaugma patay na iyang kastorya Yeah, kana correct. automatic Oo. kay na ug di ba Oo. kanang bantay-bantay pa siya lima ka adlaw padung na magawas kay okay na pagkadiha kalit lang nawala. Oo, correct. So, siya kapangandam ba? Anything na traumatic, dili makapangandam ang tao. So, matraumatize na sila. And eventually, risk go na. It's a risk factor for them to develop mental health problems. Gawas pa ana natay mga batanon karon. Daghan kay ko nakita nga batanon nga kanang sobrang anjog gamit og gadget. Lagi. Usa pod na nga Na-addict na maka-stress kayo sa nila. gadgets, correct. 14, 16. Di na din katulog. Na ako'y usa ka pasyente, dili gani nagikan sa atong probinsya. Niagi siya dito sa Pikas, probinsya.
Sambuanga Sibugay niya ato siya misok. Niabot pa gani siya Sambuanga, niya ibalik siya diri. Ang iyaharag yung kahadlukan is bason magka-mental illness siya. Kung unsa day problema, sir, nga nung magka-mental illness ka. Kapat katuig na siya, hindi katulog. Oh, O, so, kung unsa may cause nga dili siya katulog? mao na akong pangutana, sir, unsa di ay hinungdan nga nung di ka katulog? Kung ang iyang buti pa sa kung unsa po imong buti pa sa butog mental illness, kanang mental illness nga kahadlukan, kanang makit-an niya nga maglaroy-laroy na nga nakahukasubo. So, muna yung kahadlukan nga, moabot siya ng puntuha. Okay. Which is why, kada pasyente, lain-lain man sila konsepto Oo. gud unsay mental illness, unsay mental health. fear, no? Even kanang concept of depression, kanang Yes. sud siya nga naa, Dok, magpakonsulta ko kay na ako'y depression. Oh, ano kabalo bang ka nga depressed ka? So, mga Okay. na kung unsay buti pasabot ni mong depression. So, kada pasyente, lain-lain yun na sila panlantaw o Oo. perception. So, Yeah. mas maayo gyud nga sa sugod pa lang, ipa-qualify na nimo, ipa-describe na nimo, Oo. unsa jay mong bation, ug naa kay, for example, kabuhi. Oh. Usa po na nga common kay nga symptom. Oo. Kabuhion nga magdagandagan ang hangin sa Oh. tiyan ug uban pa musaka sa tangkugo, musaka ang hangin sa taas, inana. So Oh. ipa-describe din na nako. Kay lahi man gud nang sa libro nga sa gawas bitaw English gyud nga Oh. western concepts and Oh. then Pangabot sa ato lahi. ato din ang ipa-contextualize. Applicable ba ko na sa tanang higayon, no? So maghisgot tag mental illness nagkalain-lain jud. Kana lang di ka katulog usa na ka probable symptom. Pero daghang man kung hinungdan pod ngano di katulog sama ang diabetes, pwede gyud nga di ka katulog ana. Unsa pa kanang ay Insomnia. Unsa man na? kanang di katulog mo na siya gitawag insomnia. Pero usa pod ka simptoma sa sakit nga ginatawag og hyperthyroidism, kanang dili katulog mag-insomnia sila. So daghantang sakit nga pwede maka-cause og insomnia. Dementia is one among the elderly kanang sa mga Oo. 60 years old pataas. Nagkatigulang na. Nga di na sa ka-differentiate sa adlaw sa gabi. We call it sundowning. Ang buntag ang gabi walay kalainan. So matug sila bisang unsa oras tibok gabi gamata. So kanay mga tambalanan Especially sila. katong mga retirees, no? Kaya wala naman sila kung mga trabaho, di na sila kuan. O pero di bang puntanan mo develop og dementia kanang yung malimot na Malimot na, yeah. Oo. So every time na ay moduol na ako jud nang ginapa describe yun mo nang dugay kay niya mong konsultasyon kay kinahanglan specific yun para sa ilahang mulo nga simptoma and dapat pod and it's not all the time nga mutambal ko usahay ako inon pwede asban sa nato ato ang pagtulog. Usahay gidaot na nila ilang natural nga circadian rhythm kanang sleep-wake cycle ba. Oo. Permanente man gud na dapat ug naanad ka Oo. matug alas 9, alas 9 tulog. Kasi ka. yun, Kay mo naman tayo mo ang habitual, no? Nga So, kuan. nya mo mata ka same time pod every morning. Daghan kaayo karon nga problema sa tulog, especially with the onset of COVID. Lagi. Tungod kay wala na may kalainan kanang tibok adlaw na sa balay, tibok gabi, sumatog sa lockdown, adlaw, na matug. quarantine. Dako kay gipikto Kalakaw, ang yeah. pandemic tungod ani sa mental health sa kasagaran. Okay. Kuan Dok, kana na ang unsaon na to pag-share, no? Ato ipasabot karon sa ato mga viewers, sa ato mga listeners, especially katong naigo ining pandemic. We are lucky enough nga kana na ang di wala ta naka-experience kayo ani nga kuan kay labi na og kana na ang kuan kay ta kana exposed ta sa uban nga members of the society kay busy kay atong life ra pud no na mga trabaho ana. Pero katong nga nasamot na sila kay wala pa'y trabaho nya di nara sila sa balay tapos ma-lockdown pa gyud o ma-quarantine pa gyud unsa kaayo ang angay siguro nato nga i-kuan nila kanang i-advise nila nga unsay angay nila himuon para dili sila ma-boring ay kasagaran na ang boredom man di ba when boredom sets in daghan kay manguna sa impanguto kay wala kayo laing mahimo kay di kakalakaw na ka sa labi na four walls of your room no or sa balay balag dako yung balay kay makasakanaw ka daghang kang kurion unya what if ug gamay pud yung balay dahil tapos na lockdown mong tanan tibok pamilya ug uban pa during this pandemic what do you advise Doc to do? Basta ingon ana ma'am nga mga mga consultations nga mag-abot sa amo. Ako gyud ang segregate pod unsay prior to COVID unsay lang kasagaran nga ginabuhat. And then pag COVID unsa to what extent na limitahan ang ilang kalihukan. Dayon, especially for those who underwent quarantine. Bisag wala gud na COVID, na quarantine lang kay natag as suspect or natag as kanang contact, primary contact first gen.
So pag maingon ana kani risgo manggod ni para mo develop pod sila og mga simptomas sama sa not necessarily depression, it's more of kulbaan while awaiting RT-PCR ang result, mga kananggikan gipang swab. Grabe ang ilang bation nga kakurat. Kaya magdagan na ilang utok unsa kag mapositive ko, unsa kag matakdan akong kuan, Correct. unsa kag unsa ko. Anybody can do unsa na can think about it nga negatively kay labi na og kanang in contact trace ana quarantine mo kay kuan mo na affected mo dito direct mo nga kuan contact ni kuan tapulano ana kamo nga you're not ready for that, no? Diba? Ito na naman si ready para ani. Oh, tinuod jud. Di jud ka panganda man kasagaran kay basta na lang mo adto nga ambulansya, ikordon na lang sila diretso unsa na inahitabo ngano day ni ana. So pero gikordon automatic na ana siya kuan positive ana nga balay, di ba? But even so grabe jud nga kakurat ilang dangaton kana lang matag. Pero samot na og na-quarantine kag 14 dias sa 21 days pag yun tungod kay murag sa pinakalit ba mahunong rang ibong kinabuhi. Ano ilang pamating limited ang imong actions. Magunsa naman ko. Pero in fact daghan tang nag-develop of symptoms because of that. Not necessarily tungod kay nakakuha sila COVID but because a loved one ilang kauban na nawala. Di lang kay nawala ma'am, nag-COVID ra good pero naka-recover ra good pod pero siya mo ka-recover sa iyang kakulba. And eventually 2 months later I have one client 1 year after na-quarantine siya pero wala siya maka-COVID. Gikan ato gikulbaan na siya, di na siya mahimutang. And finally this month ni konsulta siya. From last year So yung kung marag nadugay-dugayan jud ning ano pong nadugay-dugayan man madala-dala ra man di pa man kay ko makulbaan kaya ra karon kay di naman jud gamay kuan magkuba-kuban ako. So daghan kitang inanang kaso karon. It's not just 1, 2 daghan. So kanang ginatawag og pag-quarantine ma'am gabi kay nag-effect kay bata, at least ang mga bata mas maka-adjust man gud sila. Okay, magdula ra man sila. Unsa una-una nga serious kay nga mga una-una. Although kanang naa sa high school na ma'am, mabaguhan pud sila kay wa na face to face, wa na sila ka-sharean. Mo na daghan pud kay nga depressed kay sa una na pa man sila outlet karon nga nag kay makalaag-laag ba sila? Mga jamming, mga batahan. Dili maayo ang kahimtang sa balay, umugawa sila, naaraman sila outlet, makaadto sa silang mga amigo-amiga, classmates, makashare sila sa mga issues that are going on at home. Karon nga naka-quarantine, they're lockdown. As in, naaragi sa balay niya, dili sila maayo daag relasyon sa ilang mga kinikanan, sa mga igsuon. So, musamot ang problema. So kanang quarantine nga epekto dili lang na para sa mga COVID kundi sa tanang age groups na agyo siya effect. It's now a matter of us kanang being able to target each age group para ma-maintain nila ang well-being nila, and not only mental health kundi physically. Grabe ang restrictions, dili sila ka-exercise, dili sila ka-jogging na sa Boulevard Baron or ka-walking man lang. Daghan kay nga limitahan jud, which is why karon among gina-encourage jud. And this is our advocacy nga maintain yun physical activity, rest kanang at the right time, sleep at the right time, maintain the usual sleep-wake cycle, dayon. Do not isolate yourself. Kasagaran man good, abi kay na lockdown, gina-isolate mo na yourself, di na mo storya sa ubang tao. So maintain social connection yun, and then establish a usual routine para dili ka ma-bored. Maboard man jud tawat ay buhaton, magsige naman dayon tag worry. May lang og positibo tong nauna di ra ba pod. Lagi ang utok puro negative. Yes, inclined siya mo geared siya towards thinking the negative, the worst case scenario instead of kanang being optimistic. Does it help nga palitan na ito ang family, uban pa nga takas tayong lugar, then lockdown sila na does it help nga tawagon siya para na yung mga social rapod nga mga activities ba, tawagon sige, then istoryahon, does it help kay para makapagawas po siya sa iya mga gipangbati? Actually, ma'am, gina-encourage na to. Maintain social connections. It doesn't have to be physically. Yeah. So, a text message, bisag silingan ra mo, kada ka mo text, tawagon. Kana mag-video call. Dayon, pwede pod nga magkuan ka kanang mag-maintain ka og regular nga meeting, like once a week nga meeting with your friends. I'm encouraging even kanang nako karon nga ginatan-aw nga mga tag 12, 14 anyos, 15. Akong gina-encourage ang mama-mami magkuanta ka ng mag-set ta o video ng gathering for this
group para dili magul imong anak na ara siya ka-sharean. Ingon na ma'am. And then another thing also sa video call manggod, it gives us the semblance nga Kaya naara sila. makita man yung personal, yes. Dako May kay na istorya siya ninyo. So we should maintain that also. Okay. Here's a question coming from Julius Salaveria. Nag-monitor na to karon atong panelist. Matod pa niya na i-quote, akong nasayran sa Center for Mental Health Orientation 2 weeks ago nga anaa po di ay training for mental health first aid. Aduna ba'y plano diri sa lokal ang pagpahigayon sa mga interesadong sektor? Kung naa, kinsa dapat mo initiate? Dr. Declar, barag imo ni advocacy. Ma'am, actually, naagad tayo initiative from the Regional Health Office. And we are going to bring it down to the level of the province. We have had a series of the first meeting was a town hall meeting for everyone. And then ang sunod, katunang mga hospitals nga ganahan mo implement ani. We have volunteered. And actually, daghan yun may naka-line up mga program pod for mental health on especially for healthcare workers, frontliners. Yes, oo. but not Kana sila limited to. kapiktado ko kayo, directly Grabe. affected. Oo. Labi na og may lang og makasurvive ang ilaang pasyente. What if kanunay nga dili maka-survive di manega man puto siya appeal kay madown na to siya appeal kay sige kamatay ang pasyente di na din makita no di ba? Traumatized po dato mga Oh, nurses, labi traumatized na po. sa CNMC kasi sila maging ng COVID Oo, center. oo, So, silang Dr. maabot Esmeralda. sa punto nga, di na sa katulog, mag-recall po sila ba sa mga panghitabo. Labi na katong surge yun bitaw nga, Oo. gasunod-sunod, nga Oo. na mamatay. Oo. Gipulan na sad sila. Munang, dili ka relate ang public. Pero ang ug naa ka sa sector sa mental health sa health sector, and then ikay ang ga-attender gyud aning COVID patients, makaingon Oo. jud kag sakto na Lord B. Lagi. Medyo lalim ang ilang It agian. helps with ang prayers. Yes. Prayers help a lot, no? Yeah. Kanang ako lang po ning i-share po gamay doc no kay ang akong anak si lady nurse man to naka-experience sa Norte and then diha sa Jose Rizal sa Dapitan before siya nilargag Saudi aning Canada. Kuan sa pidya man to siya doc dayon naaga ito panahon nga kanang abong to nga kuan ba kanang medianoche dayon mo-off siya alas 4 sa kadlawon dayon katong bukid sa Siayan ang iyang kuan anak sa pasyente niya nga kuan mga 8 months musurot to kuno kuan kanang pag turnover pa din sa church sa iyang duty nga nurse ni Pauline niya buhi pa ang bata nga iya man itong ipalitan og dextrose kay wala yung dextrose palitan niya. Itong bata, pagbalik niya kay namatay na ang bata, pati ba niyang hilak, rinuli sa balay, rinuli niyang hilak. So, niyan ako nga, di ba, lad, sa inyo ang pag-eskwela, dili dapat muna ay emotional attachment sa inyo ang pasyente. Kay para dili mo ma-affected o panalitan ang inyong pasyente, labi na kay mga bata, ang inyo ang specialization kay pedya, aron dili po mo ma-appeal o ma-depress, ma-appeal o kaguol kay namatay ang inyong pasyente. Sakto ito akong gimo, Dok, na ako siyang gikuan kay nanam ko siya emotional attachment sa iyang pasyente. Normal naman siguro na ma'am nga ma-attach gyud ka, but we feel for our patients, we feel sorry for them, ug mawad-an murag kita pod murag pero di lang nato pakita usahay no, pero Lagi. naabya jud panahon nga matalikod lang ka, pahid kag luha, and then inana, but taho ra gid ta, marami na akong giingon. So even my patients, I tell everyone it's okay to cry. Kay bawag na sa Okay. tissue sa ako ang lamisa. Bayi, malaki, bata, tigulang, mas maayo mo hilak kala ipagawas na. Mananghid pa usahay, pwede mo hilak kala ihilak na. Muna ito, namagod tayo ka ng mga macho nga culture bitaw, bawal mo hilak, labi dili naglaki. magpahilak labi ng lalaki. Oo. Mo pili ang hilak, universal expression man gud na siya. Manjud, So mas tinuod okay yun. mas makahilak sila. And then eventually makamove on naman pud tagud kasagaran except of course if kanang duol na jud kaayo sa Oo. imong labi na og imo ang kapamilya. relatives, no? Which is why we don't Family. encourage good nga mo manage tag kaugalingong pamilya, Oo. especially if we are in the health sector. Dayon Dok, personally sa inyo Dok, nga manha sa inyo labi na sa imo kay kuan man kanang psyche man na imo unsa pay bation nimo Dok nga kada manha nimo kasagaran nga libog kayo ang mga utok andin manggihilak pag imong atubangan
bugat na pud kayo sa imo ang ginhawa dok pag human ana sa labi na ang mga treatment periods nimo sa imong mga pasyente? Ang ako lang yung take ana ma'am kay kada pasyente nga mo duol mo dangop naging siya yung life story. So I don't take a look at them as patients kundi usa ni katao nga niabot sa iyang punto nga nidangop na siya kay di na gyud madala sa iyang kagalingon. So I look at them nga tao. It makes us more human actually when we come across our patients and ila bitang i-reveal ilang story and I owe it to them nga mura bitang the confidentiality and also tibok kinabuhi na gini mo na po nga kay balo na kasi na storya and yet your goal is to bring back hope para sa nawad ag hope and to give them the just the avenue for them to express nga sige it's safe to cry hilak lang ipagawas na hantod ma-empty na niya iyang kabugaton and later on makashare na sila pero ako alam po ma'am at the end of every day may ngunjo ko ang issue nila nila di na ako pwede mahimong ako una isod po Lagi no? pero bugat yun ma'am. Bugat kayo no? Hindi ko man. Especially if I come across mga victims of abuse mga bata nga gipang rape kana. sa kaugalingong pamilya kana Incest. grabe kadaghan ron labi na pag pandemic gasugod yun na Ano ba? mo attest gyud even kanatong taga DSWD mga nitaas gyud ang kaso regional center man gud ni sa ato diri Kaya. so daghan nagakadaghan sila malisang ka maminaw sa ilang storya it's unthinkable but it's happening and then another thing ang ako jung kagulan kanang taglima ka tuig na nga gigaid og duldul Oh my God. moabot sa mo ang hospital pati kanang mga nurses malisan sila magtan-aw tag upat ka kadina ang usa ka tiil ang pikas tiil ang usa ka kamot kung unsa di ay ni ngano man ing gikadina Lagi. kadina bitaw ka nang gamiton bitaw sa mga panghikot og mga butang dili sa tao or usahay ka ng mga Sa piso tupa, di samad na kanina. diha jud magkundinar akong kalaga makakita kung ano man tawo ni gingon ani man ni nga tawo man ni napoy uban gyud nga tungod sa kawadon di kabalik after 2 years mo balik kay nibalik ko nung kung di man gyud ni mawala gasabot naman ta nga naa na gyud ni sakita tambalan lang nato labi na karon kay naarag yung mahatag nga libreng tambal di gyud sa magmahay ang ako alang yung gihangyo ang amo jud nang gipahibalo magpa-appointment pa lang sila pagdala og certificate of indigency para malibre inyong tambal makahatag ra gyud ang hospital na matay program para mahatagan sila libreng tambal ang amo lang is naagi uban tungod kay wala ikapliti kanang mamursinto pa dagyo kay mga dapit tampilisan asa pa gudod napay syukon na itaga misok mga bot 3 years later nibalik na pug kuno ko ibalik lang diri kay injeksyonan I don't know kung sometimes in denial gid sila di sa maangkon nga gasabot na biyata nanay nga tibok kinabuhi na ning sakita nga anong mga wala man mo napoy uban kanang mga gikabuhi ginerbyos gikulbaan nga after 3 months mo improve man gyud na sila mo hunong pug tambal ini mo balik na pud ang sakit Nabalik na po, yes. ug mga stress na pud kay sila na namoy mga panghitabo nga makalilisang sa ilang kinabuhi inigbalik nila Mingon na gyud sila dok kay bako imo jud kong kasab-an kay ako jung gihunong ako mga tambal ang ako sayangan manggug ko sa Lagi, no? 3 months 6 months nga another 6 months okay na unta sila but because of frequent relapse kanang sayang ang resources sayang ang kanang alibyo nga ilang natagamtaman nga ma-short-lived bitaw kay nibalik na pud ang relapse symptoma. man. Why suffer repeatedly when there is chance for recovery? Dili man gud tanang tanang Kay sakit usa man lifetime. ang factor ko na dok nga dili sila ka balik tungod kay sa kawadon. Kana lagi man kana mamiliti nga. Mangutan naman jud ko pila yung gigasto para mo abot mo aning hospital. Among gitubilan ang ambulansya o ginani or among gitubilan ang sakyanan sa among silingan para or namursinto ko dok para lang mo abot mi na kung gikan sa inyong barangay padulong sa sentro pila yung nagasto magpinta mi ana kay luoy jud kaayo in fact mo hangyo manggupog ko sa amo ang kanang sa MSS sa social workers nga pwede ihatag nato ang good for 6 months kaysa pag biyahe pa lang nila ang gasto nila di na jud babang Oo, bitaw no. Parang nakasaba. o kanang mga tagalagyo I see them 6 months naabot na kadaghan pod mi nga 1 year once a year na lang kay okay naman gid sila stable na di ra pod magpang-atake Ang importante nga ila jong inman ang mga tambal nga gi-prescribe nila. Di gyud nila kalimtan. o pero ang ako pong giingon karon gi-encourage namo sila nga in kasog mag-relapse kanang palitan mo balik ang simptoma balik, ayaw magdiretso diri adto sa mo sa inyong health center ang inyong doktor manawag namo kinahanglan po yung mga tambal sa health center niya taman sa manawag pod mga doctors nurses
amo ra gyud pong ingnon nga sige kani sa atong buhaton nya schedule lang nato sila para makakuha na pog tambal. Kay naay uban gyud nila 2 years mga wala, naay usa 5 years nibalik kay 5 years after pa nibalik ang simptoma. So which means for the 5 years okay gyud sila even if walay tambal. Oo, tano na ayon ang tano. Di man ta magpaabot man gud ana nga mubalik na pud sila relapse nga maginukdanay na pud. Daghan jud kay ko ana duk gigukod na kog sundang sa akong anak dad adiri kay atong tambalan iparehab na lang kuno ko dili rehab ang solusyon. Oo, correct. Dili gyud Mabiolent grabe ka siya. gasto. Mabiolent siya sa Naanar mo. jud ma'am. Oo. Okay. Wyatt, please, your question. Kaya murag interesting kayo nga makasagmuyo nga Lagi. ma-disappointed ta sa mga kaso nga gitreat ni doctor no. So Doctor, so God bless you. Kaya murag kuan mo pasan mo ang mundo. Sige, Doc, Wyatt. in the workplace, unsay mga timailhan or mga symptoms nga makita nato sa ato ang mga empleyado or fellow coworkers nga naa siya ing ana, naa siya anxiety or naa siya paranoia ing ana. Ang usa jud ana ma'am is absenteeism. Kanang sige nila either masig ka absent or masig ka late or naatod siya sa trabaho pero decreased productivity. Ang output niya is not, ug ikumpara nato sa una bang wa pa siya gasugod og simptoma. Sa una come up man ni siya pulo ka inani output. Karon duha naman lang, 5 naman lang, what's happening? Or it could be nga daghan ang kabikil sa trabaho. Di naman siya masabtan. So matingalang uban ngano naman ni nga upay pagsulod anak bitaw init nag-ulo gasya gitna or kanang di na matandog or dali kay matandog nara ana. So kanang mokalitrag kuan, kanang istorya nga murag di siya kaginhawa, dayon pag-abot sa ospital, okay ra iyahang BP, okay na pud siya pag-abot sa ospital. Sign na siya of something nga naay kuan sa Daghan kay tang inana ma'am dadun sa ER. Pag-abot sa ER maulian kanang naagani ti ibang pasyente nga di na mahawa sa ER kay ganahan kay sila sa comfort nga ilang ma-feel nga naaray doktor, naaray oxygen, naaray maka Naamang guni say kahadlok nga atakihon, unya gatakihon sila walay makatabang nila mo nang di pud sa pabiya bisag naa sa balay. Mo nang ilang nga tagtungod pud pulan. Daghan kay kung pasyente nga ang ilang either bana or asawa or igsuon ginikanan murag dok na pud koy mahimo pati ako nawad-an kog trabaho kay magsige naman lang kog bantay kay mahadlok man siya atakihon. So when this happens, this is really a sign of a disorder. Either generalized anxiety disorder, panic disorder. These are panic attacks or anxiety attacks. Depende. Kaya may sudden onset na apoy very common presentation karon is ga-overthink ko dok. Kung unsay overthink, unsa po'y overthink kun. Tanan, galamog na. Kung unsa may overthink kun, gi-COVID among silingan, basig ako na isunod. Ano bitaw? Lain nagkalain-lain. Or gi-heart attack ang katong tupad namo nga opisina. Yan nagkalit na lang siya kalugpo, namatay dayon. Kudayon, basig ako na po'y sunod. Inko ba sinalimot ka ma'am? Ikaw 30 kapin pa ka kato siya, 60 kapin na marginana ba? Dili lang sa kay contextualize nato no kundi kita man gud nato nga lain-lain kada kaso pero they cannot take it away from their minds. Grabe ka graphic sa vivid ang mga panghitabo. For some reason they get affected by it. Mun ako mo discourage ba jud ko nga magsige lang tan-aw TV, magsige basa og news, magsige atang anang sa COVID datigmay. Lagi tinuod jud kay Kasamot. Oo, makasamot jud. Makasamot jud, babasa ang newspaper, mabasa ang social media kung pag-undang mo oy. Which is why kami sa balay wa jud mi TV pod. So sa imong point of view, Doc, di ba stereotype nato nga pag nag-see og psychiatrist, murag mas stigmatized na sa community Yes, na yes, uy, buang-buang na siya or kuan kay ni pakonsulta na sa kuan. Unsa paano nato sila ma-convince kay naay uban nga dili ko magpa-check up ma'am kay makuan na ko niya sa akong mga kauban nga ingani ko. 10 years So- ago when I started practice here sa Dipolo, that was my struggle gyud. Wala. As in, wala. Grabe kasarado ni nga community. Okay. But then eventually, mas nag-open up na sila. Karon the scenario has changed, ma'am. Mas naghanad yung mo konsulta. But then we cannot take that away from them. Kana nga stigma, ma'am. Kay they were made to believe siguro nga in fact, one of the causes sa kanapidong delayed consult leading to delayed management. So, dako kay nga factor kay og 1 year ago pa ang symptom niya, wa siya sa kaugalingon
daghan magong changes sa brain anatomy nga di nato makita, which can affect also adversely katong treatment course. So mas dugay malantawan gikan sa onset pagsugod sa sakit. Mas dugay pud ang tinambalay nguna na. Usay maluoy ko kay 4 na katuig ang nilabay ay pa ni anhin nato. O 5 katuig kay nag doctor shopping. Pero ang mga doktor maingog adtong psychiatrist, di gyud siya kay di gyud siya buang. Nag-jump na siya from one specialist to the next. Ni ato nag-endo, cardio, pulmo, ni ato nag-gastro, ni ato nag-derma. Mingon jud atong psychiatrist. Di gyud siya mutuo. Hantod ni abot na sa punto nga di na gyud makaya, di na matabang. That's the time nga mura bitaw mig kanang last in a kana bitaw. Okay. Di ba, Doc, maski sa mga sinin, you must see your shrink. Maana dayon. Kay ang kadlok diha is manang ikaw pa last na dayon. Kay kadlok ana nga dili ko gusto nga ingnon na buang basig ingon sila na nabuang nako or na weirdo nako, na paranoid nako. Ana ba? Muna dili sila gusto nga matud paniwayat nga ma-stigmatize. Kay lahi man gud tagud o ato di man gud ta open ang atong society. Correct. Close kay tabay na mga nagani mabukin nga nawa na o nagyaw na siya nabuang nagidagoy na. Ngina ana bitaw. Ako ma'am, tinuod yun na ma'am, muna akong balikan tong ganihan no, nga pasyente na ako nga iyang kahadlukan magka-mental illness siya. Ako yung gi-clarify, sir, kana imong dili pagkatulog gikan 2016, mental illness na. So ay nagkahadlok, kinaan namang yun na diha, tambalan lang nato. Apan, ang nakamindot sa imong mental illness, sir, dili siya lifetime, matambalan na gid siya. So we have to kanang draw a clear line pod nga treatable, curable, like depression is curable, but schizophrenia is a lifetime disease. Yeah. PTSD is often curable. Pero ang bipolar, lifetime na po na Lahi po ng bipolar, no? So, ato na i-distinguishan niya, Doc, no? Okay. Another question coming from Julius Salaveria, itong si Pay panelist na bunito na ito kanunay. Matagpan niyo na i-quote, duha nagka-close na ko ng friends, nagpatambag kung unsaon pag-handle sa ilang partner na super silosa, over-imaginative, sometimes violent, irrational, etc. Affected na ilang work. Covered ba din sa mental health? Doc? covered kayo, sir. Pwede ka cover. Paranoia is a symptom. It's okay to be paranoid. Sometimes helpful man gani ma-paranoid kay ma-check nato nga agad pa day ang door, wa day takapang lock, or kanang wa day masarado ang gasol, wala ang naba. So it makes us more cautious. Pero when it comes to a point nga makakos na siyang impairment sa functioning, occupational functioning and social relationships, that warrants consult. Kinahanglan na dyan mapatanaw. So unsaon pag-manage, unsaon pag-advise, ingna lang dali, kuyog ta. Okay na kitang duha magpatanaw, kinahanglan. I have clients ngayon, kami duha magpatanaw. Pero makita na nako na yun eventually nga. Kato siya mo ay flawed or na ay presenting problem. Ay gamay na symptoms. Okay. So, matabangan na matabangan na yun. Symptoms. Matod pa nila. Ang symptoms nga, nakikibati anang naa nga, kinahanglan dyan ka nga, maadto nga sa psychiatrist. Dili pwede adto kag psychologist, dili pwede og adto ka matod pa nimo daghang kag ipangandan nga mga field of specialization. Pero dito ay tapat sa psychiatrist. Actually, pwede po sila maadto man. A general physician, nag-go through gina siya rotation in psychiatry. So, makapick up gina siya symptoms. In fact, they can, depending on their degree of and comfort of, a degree of comfort nga mahatag og tambal, makahatag yun sila para masugdan lang bitaw ang pasyente og tambal ug makasinati pud ang pasyente og alibyo nga samtang gapaabot nga matanawag psychiatrist na sugod-sugod nang hinay ang pagkanang result sa symptoms. It's very helpful. A psychologist, ma-pick up gyud na niya nani maka-refer gyud na siya diretso. Even a psychometrician, a psychology graduate, lahi man ang clinical psychologist, lahi po ng psychometrician. A Bachelor of Arts or Bachelor of Science na psychology graduate can pick up symptoms. A social worker can pick up symptoms. Or bisan makita man nato. Di man ni mausa compared sa una niya nga level of functioning. So mo ginatuan ko anon, basihan, unsa siya sa kaniadto, ug unsa siya karon. So once you see a significant difference, maingon jud kag time sa di naman ni mao. So that should also alert you. And ato mga internists, makamanage siya gyud na sila. Pero eventually, they will say, sige, ato na ni ko anha, doktora, ako kang sugdan ani, pero ako lang kang i-refer pod. Basig na ay mga butang pa, ganahan ka i-share niya. And
mo po na ako ma-appreciate sa itong mga doktor diri nga maka-pick up lagi po sa symptoms, ako lang gisugdan og kuan niya mo endorse ra pod sila, which is very helpful. Family physicians nato kanang sa family medicine, they're very helpful. Kanang katong sa question ni Kuan Julius nga medyo violent nga gani ang over imaginative and super silusa nga mahimo ng violent nga ngano man na nga maabot naman na inana nga maabot na pagka-violent. Ma'am, that has to be pacified kay og dili pwede man magkasakitan na sila. Oo. That is what we call domestic violence. Oh. Ang problema lang kay ang ang mga nasa balaod bitaw maingon ko man na siya sa pamilya sa magtiayon. Di lang may manghilabot. Hangtod nga magpatay na lang jud. Yes, unfortunately, but ang ako lang yun is the first sign yun unta nga anay violence. That's not pwede man good nga wala siya sakit sa pag-isip pero di na gyud makontrol nga kasuko. Okay? Or at that particular time lang, explosive lang yun ang anger. But even anger has to be managed well. I mean, it's normal to be angry. Wala, normal gina siya nga emotion. Ang abnormal is kanang taong di masuko. Di kay balong masuko. So, ato lang pong iguon nga ang anger niya is kanang expressed in a socially acceptable way or culturally relevant nga pamaagi. Na may uban ini kasuko mamusil dayon. Kana di ginasakto tabalanan jud na. Okay. Yeah. Very interesting no pero kuan man gud kanang ang atong utok may gadala sa ato ang unsay ato ang buhaton, di ba? Mo dictate na gid ato ang utok unsay buhaton. The usual is siguro Doc no kanang inana nga medyo nanay gipang bati sa iya ang panguna-huna kanang murag mausog pud ang iyang physical niyang kuan attributes no kay murag di ba gikan sa pag-ilis hangtod sa mga kuan ana lahi na pud ang iya na pong murag na ba siya unsa na gawas ana murag naas nagka unsa na nausob ang iya from positivity to negativity no ang iya personal appearance mismo niya nausob na daan. Ang sakto jud na sa lawas pa lang kanang makita nimo maingon ang kuandok sa una 60 kilos na karon 40 na lang. So 20 kilos na yung nawala. Tungod lang sa kakulba ka nervyos di na mahimutang di na makaog itlog di na makaog kuan kay bawal mo ko ni hinungdan nga nung ay common kaayo kanang tilugon nga isda lang kuno ipakaon kana maingon ana nya mahal biyang isda kaayo ro. Lagi tinuod jud. O gawas pa ana kanang sulod sa klinik nga una-unaon ha, purting inita, pero gikan ulo nakaputos, padulong sa tiil, nakabidyas. Daghan kay nana basta yung nana, mahadlok na mahanginan. Pero okay na sila. It's really part of panic disorder. Kanang makulbaan sila, nga mahanginan, kay mahanginan kuno, magkurog na. Kana mo, unsa mo taas ang kabuhi. O kana, kumon kay na siya. So, basta makita ko mga nakaputos, kay nga mga pasyente, most likely, ginakulbaan yun na sila. And the reason why they have to cover is kanang mahanginan lagi mahanginan or maadlawan pero naapod tay mga pasyente nga unong ka layer sa sanina na ang gisuot magtan-aw na lang jud ko okay kana medyo psychotic na siya, disorganized behavior in schizophrenia or any psychotic disorder. So more or less sa appearance pa lang ma'am daghan natang makita or they come to you kanang micro mini skirt naka fully made up kanang halos wala na sanina kana naapod murag time sa weight tambalanan ni. So, ato lang pong kung ano, hinahinayon. And then eventually, you see them improve. And they'll be coming back to you nga, okay na jud sila, malipay po ka. Na, ang pamilya, malipay po ka ayo, makatulog na siya, ingon ana. So, daghan na silang nakita nga kausaban. Everything is affected. It's not just the mind, kundi the physical appearance, ang ilahang pakikitungo sa ubang tawo. And so, we have to address all aspects sa ilang problem. Kanang kuandok tinuod na nga kanang kabuhi dahil nung saka sa utok mabuang kuno mo man ay unsa na urban legend myth mo man usually di ba sa una mingon nga na saka mo kuna yang kabuhi god sige mo kuna kuan mo na nga paus-us na kabuhi ipahilot dito kay aron di na kon kay makabuang na ana. Okay, recently last Friday kanang bisag unsaon ako pa-plaster sa akong kabuhi kung unsa i-plaster sir pasabta ko. Hindi man ko kasabot pero upon further probing it turns out kuan siya kanang panic disorder. Panic disorder. Okay.
kasagaran man good nato wala ta masayod nga ato ang brain is so connected with the gut. There is a connection. It's what we call the brain gut axis. Oh. So if there are two organs na konektado, it's the brain and the gut kanang from the tiyan to the Oo. intestines. Which is why gasigi tag hunahuna, gasigi galing ang utok, mag hyperacidity pud ta. Oo. Magsigi pog Na kuan po sa tawag ana kanang hiyak ang tiyan mo no. with in the same way nga ang heart nato ug ang kidneys are so connected. Oo. So Oo. mo po na the other two organs are the brain and the gut. Mm. In fact, some chemicals ginarelease sa tiyan. So inigtambalay muna ilang unang ireklamo nga gikabuhi or hawhaw. Oh, hawa ang tiyan. Kana muna moingon jud ko ma'am konektado man gud na atong utok sa atong kuan murag sige jud ka guna-huna no o sakto jud ka mo inana po na sila. So dapat jud tambalan jud kana mag-overthink kanang grabing kahadlok gagmay butang kahadlukan tambalanan jud na. Unsa po kahadok ang situation no ang circumstance nga kanang ma-alarm na ang usa ka miyembro sa pamilya ana niya ang iya ang kuan kanang kapamilya niya nga mukalit lang og kanang mukalit og kakurat mukalit og syagit dayon murag irritable na siya inana normally nga dili pud iyang gihimo. Ang Pilipino na adyo kultura nga taman maagwanta ang gwantahon. Nakabantay ta ana no nga. Oh, nang agwan Dili pa malakit, dili pa dadog hospital, ug dili pa gayama-yama nang ko kasubo, dili dadon. Kay okay ra man to siya nasa balay ko. Unsay okay ra, lakan naman gud namo siya sa iyang kwarto. Kanang manglak lang daan sa kwarto, di naman gud normal, Oo. diba? So that alone warrants kanang consult for this family member who spends most of the day sa kwarto, manglak or maglubog lang, tagduha ka semana maglubog, dili na gina siya normal kay di man gid normal nga maglubog ra. I have one kanang client nga tulo na ka manok ang gikaon nga buhi. Makaog buhi nga manok, kay wala lang. Kay makaon nag manok nya kung okay ra to ninyo. Pagka ikaupat kay ang kauno niyang ganahan kay ang yan namang igsuon manghud nga puya. na So that's the reason why they brought this client to me. Kung dili patawo iyang kanon, komportable ra mo pero kinsa goy ganahan mo ka og buhi nga manok. lagi Kana maingon ana bitaw nga panghitabo. Oo. Di pug ko ka-imagine nga nung kinanglan mo ambot anang puntuha nga tulog jud ka manok nga buhi. Yes, nya wanay tulog-tulog. Kung kana pala di matulog, dapat naman yun na ipatanaw. It doesn't mean buang man tanang di katulog. No, it's not. Sometimes we find out nga ang cause na hindi sa katulog na siya problema sa thyroid or sometimes diabetes nga undiagnosed in ana. So we always have to work them up. Kinahanglan ato sa yung susihon baso na ay medical condition nga mo hinungdan di siya katulog pero ug na rule out na tanan na pamatud-an na gyud base sa mga laboratorio nga wa siya problema. Then we start considering sige unsa may problema hindi katulog. Di ay to mahadlok mangit-ngit kay inig kangit-ngit. Magsugod na ang mga hunghong. Example lang na. Or, inigkangit-ngit o napo, di napog ko katulog. Just the thought nga di sila katulog. Di na sa katulog. And I tell them, that's how powerful the mind is. lagi Inana, masika ko na hunang ka na, mahitabo, dyan na. Matinuod. Nga di dyan ka katulog. Kay alas 6 pa lang, bisag hayag pa. Makuna-una naman ka di katulog. Ano na siya, ma'am? bali no inana ka serious no inana ka serious og ato jong kuan ba i-dwell gyud pag-ayo no ang mga problema kay lain-lain mga problema ang tao no pero kana na ang contributing factor ba po na dok kanang imong upbringing sa bata nga panalitan siging kanang violent ang kuan ba ang parents siging pangbunalan siging terrorization nga bata pa ana hangtod pagdako niya bikil gamay murag kuan pud siya kada makaingon po ka nga awa na naliwat po ko kay nanam ko na siya sa una sige ra kulatahon og uban pa. Does it affect also an individual sa iyang upbringing? Dako kay kuan ma'am, dako kay factor ang environment. Whenever a patient is brought to us, maingon day na sila kaliwat manggod ni nila. In kung hunahuna abay ang kaliwat is only 10%. It's really a product of the environment, the upbringing and kanang the family dynamics. By family dynamics kanang grabe jud epekto ang ginikanan or ang the way the ginikanan treat tanang bata.
daghan ganita karon nga kanang gabig nervyos, grabig kabuhi. Mangutana lang jud ko, katong bata pa ka na ay magmaoy sa inyo. Doktora, santa iya miglukso basta mahubog na ko amahan. Hala jud mao. kay manalaga na sila inana. Or akong ginikanan walay adlaw nga dili magbangayan, Mag-aaway. mag-away verbally lang ha. Oh. Sa ilang Sa gitanay. O so karon basta na mga silingan nga mga hubog, magmaoy, makadungog na din sa magkurog na, di na din katulog. And then we have now a lot of youngsters, teenagers and young adults nga gagmay problema, matingala ka, gamay naman kaniyang problema, pero ngano inani naman iyang pag-take. That's because grabe sila ka-pampered, murag hinatagan. Kinaay mentality ang parents nga, grabe akong giagian pag bata na ako, di ko ganahan maagian ni sa Kasi akong mga anak. sheltered na. At age 16, 18, hungitan ha. Uy, Oh, so may nana naging it also results to some problems eventually. And then I have an 18-year-old nga to the extent kag gi-enroll gid siya sa iyang mama aning kursuhan niya, di mo gid siya ganahan anak kay kani gid diha sa Pikas. Ang ko tawaga si mama to storyahon ko, ma'am unsa po'y hinungdan ngano ato mo gid siya enroll ani siya mo maguna akong frustration sukad bata ko. Ay ko ma'am, ikaw na lang enroll ana ug ganahan karon ato lang po enroll imong anak. Kay bisag musaon ako siya tambal og depression ug imo jud ning pugson. Dugay ray usa ka bulan, duha ka bulan mo quit gid ni. Correct. Sayang kay imong gigasto. Kustoryahin ninyo ayo, apila imong bana, apila inyong anak, hisgutan jud na sa pamilya. Dapat mahisgot gid na. And sometimes because they are not so used, they are not di sa komportable bitaw nga mag-express. May gina pwede dili na mo hisgutan dok. Sige balik lang mo, which is why tedious kay niya mo ang trabaho kay usay ang pamilya mo idad-on jud dapat. Whenever a family member labi nagbatan-on pa presents with a symptom, ako yung una-una dayon unsay na sa family dynamics ani nganong niluntad ni nga problema sa bata. So I call for the family, I call for the parents, I call for sometimes the parents are not here kay OFW. So lisod. ang parenting is also multiple parenting, ang discipline lain-lain po kay naa si auntie, naa si lola, naa si uncle malibog ang bata. Dako kay nga factor karon. Okay, so kuan ka na murag tag sana ma-appeal po to sa kuano kanana ang sa pagkuan ni pag-describe ba ni doktora ba murag masagbuyo ko ta ba nga daghan day na ani day no karon pud nato nadunggan no, so it's a matter of sharing sometimes no nga para ma-open pud ta no, ma-awaken pud ta nga oy dili day ni kuan dapat kini nga i-express day nato no. So sa ato mga naminaw karon no, sa atong viewers, sa atong mga listeners, sa atong kapiyon sa Lipolog kanang hold on to your seats kay daghan pa kitang hisgutan sa unahan dayon adto ta sa atong commercial break. Atong ipaungong atong mga pangutana dayon tubagon kini ipagawas ang pangutana after the commercial break sa atong magbinugtong karong bisita kay wala pa man abot si Dr. Jane Haog, I don't know no, si Dr. Hazel Soriano Biclar. Ang pangutana nato dok imong tubagon after the commercial break. Number 1 is kanang nabikil ang pangunahon na tungod kay na kanang addict sa illegal drugs. Dayon ikaduha nabikil ang nahuna tungod kay inherent ko na kay kaliwat ko no, is there such thing as kaliwat o buang nginana. And then katong na traumatize kay victim of abuse or panalitan agi og mga gubat paretong sa Marawi naana. So ato siguro nang mahibaw-an ug unsaon nato pag distinguish, pag determine mga labi na katong syempre og imong pamilya na or imong relatives na gikan sa laing lugar niya wa ka kabalo nga mo na experience niya tingala lang ka nga lahi man siya og mga gipanghibo kaysa normal. So siguro mahibaw-an nato nang no, so i-share po na, i-explain po na ni Dr. Hazel Onya after the commercial break. Na tungod sa gibulagan sa uyab. Oh yeah, kanapod kanang gibulagan og uyab. Sige, uyab. Okay, so tubago na no ni Dr. Hazel Soriano Biclar after the commercial break. So magpasalamat kita sa ato ang mga mura ko na pressure og appeal ani atong topic karon nga bugat kaayo ang topic karon butagan ha. So nagasalamat ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines pinaagi kang Engineer Michael Sabion og ingon atong friendship nga si Beth Ladaga. Ang
NGCP na 52 billion pesos cable terminal station nga naman hutang sa Barangay Tag-Ulo, Dakbayan sa Dapitan. Mao kana ang One Grid 2021 connecting Luzon, Visayas and Mindanao ang power grid sa NGCP. Makatubag na sa itong mga brownouts puhon malawing Ginoo. Nagpasalamat kita nito kang President Anthony Almeda, atong Chairman Henry C. Jr., atong uliman ang atong spokesperson sa NGCP, si Attorney Cynthia P. Alabanza. Ang NGCP may media partner kanunay sa ato ang kapihan sa Dipolog. Thank you so much nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member, House of Representatives, 2nd District, Zamboanga del Norte, Vice Governor Semen Alvis Angeles, Presiding Officer, Sangguniang Panalawigan, Zamboanga del Norte, Director Radon Cedinho, Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, Pagadian City, Congressman Romeo Janjan Halosos Jr., Member, House of Representatives, 1st District, Zamboanga del Norte, Engineer Roland Suliwa, Chairman, Provincial Advisory Council sa ZNPPO, Ingaman President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Good morning usab ngadto kang Ma'am Cecil Soliva, ngadto kang 2nd District Board Member Julio C. Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Belated happy birthday Board Member Julius Napigkit. And good morning and happy Sunday. Thank you so much nga to ka Mayor Evan Hope Olvis, Municipal Mayor sa lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte, Vice Mayor o Acting Mayor sa pagkakaroon Alfredo Baitit sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte, Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert Cruz, Lower Rasan Roa, Zamboanga del Norte, Mayor John Henrik Valleser sa lungsod sa Roa, Zamboanga del Norte, Mayor Melody J. Tulin, Municipal Mayor, Musical Town, ang Salog, Zamboanga del Norte, Janus Marketing, sells spare parts of motorcycles and four-wheel vehicles at a reasonable price, located at Quezon Avenue, Dipolog City. Janus Yu, ang proprietor manager mo inyong pangitaon, patawagan sa telephone number 212-1148. JGNP Fruit Nursery and Lumberyard, maligya sa fruit seedlings o coconut lovers sa ubos lang mga presyo. Anamay mutang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte. Pakikitain lang si Mr. Porfirio Nestisario, ang proprietor manager. Kasaba Growers Association of the Philippines, pinaagi kang Susan Empinado na maligya sa famous and delicious cassava chips, banana crackers, boneless bangus, ug uban pang farm products. Anamay utang sa ground floor sa Dapitan City Hall o inguman sa Dampa. Pagkikita lang si Miss Susan Empinado, ang livelihood center in charge. Shout out to Roger William o Jennifer Agustin King o inguman si Ma'am Milagros Agustin sa Oma County, Northern Ireland, RD o Jennifer sa Doha, Qatar, Lady o si George sa Toronto, Canada, o gingon man kang Ariel Tumong, ang atong PCDM sa Philippine Coconut Authority, Zamboanga, Sibugay. Back to our discussion sa atong kapihan sa Dipolog. Kauban sa atong nagbinugtong karon nga bisita, ang ato ang medical specialist 2, psychiatrist sa Dr. Jose Rizal Memorial Hospital, Dapitan City, si Dr. Hazel Soriano Biclar. Doc, atong pangutana, bahin sa kanang na usob ang panghuna-huna gumikan sa illegal drugs, dayon kanang gingon nila nga kuha na siya kanang kaliwat, no? Kaliwat sa mentally challenge, no? Dayon kanuna nga pong giingon pod nga ni Wyatt nga gibulagan og uyab nga dili ka recover sa tong ikaupat, no, katong traumatized nga gikagubat og kanang mga victims sa mga abuse. Okay, Doc, please. Sige. Atong tagsa-tagsaon, ma'am. Unahon Okay, nato sir. ang Okay, Doc. substance use disorders. Unsa na? Substance use disorders. Okay, substance use disorder kan mga illegal drugs. Oo, dala ni sa paggamit dili lang sa atong kanang pinakasikat yun nga ginatawag og shabu, kundi ultimo paggamit og alcohol makausab jud sa panghuna-huna. Also, the chronic use of kanang mga restricted drugs. Ginatawag nilang sleeping pills, tranquilizers. Oo. Kay mahibal-an nato nga dili na siya normal nga gamit kay nagkataas ang dose. Okay? And most commonly abused substance is actually alcohol ug nicotine. Oo. Okay, nicotine. Yeah, kay kita Sigarilyo. mga, oo.
Oo. Apil na no kay mayong dayta ka kana siya palahubog. Pero matingala man ta kay nganong nay usa ka tawo, for example si person A 20 ka tuig nang gagamit og shabu, okay lang gihapon ang pangisip. Kung man ni si person B nga kaduharan ning gamit nawala na sa kaugalingon niya, di na pud maulian, di ba? Lain-lain ato ang brain ug lain-lain pud ang ato ang kanang the biochemistry sa atong lawas. So lain-laing reaction ang atong lawas, dili panalitan. They both took kanang usa ka sachet nga shabu. Oo. Actually bahinon man jud na. Oo. Pero siya ra gini usa gamit. Nya tingala ka okay ra man siya, hinahinay lang siya, pero kaya ra. Pero kaning usa kas ara gyud pero wala gadagan na. Nawindang na. Kay naay mabukod niya, naay mopatay, na NBI tanan. That's because probably in an immature brain, like bata-bata pa ang brain, Oo. most likely di pa gyud fully Dili developed kaya. ang systems niya. Dili So kaya. mas maapektuhan jud siya. Naay mga season na kay nga users nga kay bawo na jud mo timpla. Okay ra jud sila. In the same way sa alcohol, naay usa nga kasara ni gamit or ni gamit ni inom. The same Oo. lapad nga junior. Usa ka lapad nga junior tumba na dayon. Napay usa nga sa long neck, Oo. 24 oras na hinayan na niya, okay rang gihapon siya, way tumbahan. Wala nagmaoy ug sila pa. Napay usa nga, usa lang ka red horse, nga gamay lang kaayo, wa na, nahubog na, napay usa ka grande na. Wa jud wala matupag. Usa nakita, Matupag. napay usa nakita nga, usa ka tao ha, uno man na sa usa ka case, usa ka kahag yun nga grande sa red horse, okay lang gihapon siya. Pero Mao ba? hinahinay lang yun, duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Lahos na, way bugto. So that's because lain-lain jud ang kada tawo og reaction to each substance. Atong atay, lain-lain og kanang og kidneys kanang sa pag-clear bitaw, pag habwa, pag limpyo. Plus ang brain receptorship, lain-lain pud na kada tawo. Which is why di gyud ta mo ingon nga okay ra na siya. Kay sa una ra man to or kasara man to. But sometimes ang effects sa substance use can be experienced 15, 20 years later pa. And this can manifest as nervyos, Oh. di katulog. Oh, diha dito no. On the 15th year kanang pa nga murag maparanoid siya, na di siya mahimutang kina ay gapalibot nya mingon ang tagtungod wala joy galibot sa mo balay dok. Mga manok ra gyud og kuan. Kay ilaha manarado naman ing nana. So grabing kahadlok na. But this is more common sa kanang bag-o yung gamit. Intoxication meaning 24 hours. Mas ma-feel nila ni, mas ma-experience kanang lahi-lahi man guning category, lahi po ng withdrawal, lahi po ng dependence, so lain-lain. Ang among pangutana pirmi kanus akalas na kainom or kanus akalas na kagamit, mag-ihap dahil mi ana. This is a subspecialty, toxicology ang gahandle ani nga mga kuan, nga mga toxicology. kaso. But in the absence of a toxicologist here, ang mga IM nato, mga internist, mahandle ra pod, ato mga neurosurgeon, neuro. So narapi makahandle ani nga mga kaso. But then suffice it to know, usually after mahawa na ang substance, ang methamphetamine sa lawas, mahinglo na ang lawas, wala na pod na. And usually for methamphetamine, it's around 72 hours. Mawala na siya. Mawala Mas na. taas ang effect sa marijuana around 2 weeks. Mo ba? Oh, so mas prolong po. Lain po ni silang effects. Which is why we always say, kay gahawid po ko ng mga pasyente sa misok nga rehab, as in addiction rehab yun. Labi na og bata pa kaayo, ay nalang jog sugdi. Kay sometimes, naadyo kanang mga tawo nga grabe po ang risk factors nila for addiction. Kay so also in the genes na. Mangutana jud ka, like for example, naay pasyente, naay gawas nimo napay mo inom, ay gikan pa na sa iyang lolo dok, mga kuan na gyud na sila, mga alcoholic na gyud na sa kaliwat. So genetic pod ang predisposition. What we're saying is dangerous ang kanang substance because dili man gud immediate ang effect niya usahay, long term. Na 5 years, 10 years, sahay 2 years after, dugay naman ko ni hunong dok kung saan dugaya. Duha ka tuig na ko na di pa jud na dugay na mas grabe pa jud imong dangaton di jud ka mohunong ana. So I'm not trying to scare them, to threaten them, but really just to make them realize ba nga kanay imong gibati aron di pa na mao. Pwede nga mas grabe pa imong bation ug di jud ka mo undang ana. As simple as alcohol. And those who are already on medications kay totally nawala na jud sa kaugalingon, gamitin ang tagtambal niya. Sundan po og sigarilyo, even the nicotine is enough to cause
paranoia, psychosis, kanang mag-hallucinate, which is why undangan jud, undangan ang sigarilyo, undangan ang kanang inom once kanabitang na-rehab na or na sober na ba, meaning wala na sila, limpyo na ilang lawas from the substance, ug mahimo lang jud, di na gyud pabalikon. Bisag bayi na ako'y 50 something years old nga nakainom siya once gikan ato mag-hallucinate na siya. Ito nakita na lang siya nga gadagan padung sa suba. So nahunong to, natambalan na mo ug sa dihang nagkawat-kawat na pud siya giinom. To balik na sad. So things like this can happen. Di ta katag-an jud ug kinsay mo develop og symptoms or not, but para safe bitaw likay na lang jud ug kayang mo likay-likay. Yeah, so mo na siya. Then kaning Edgar Saronda to acknowledge pag-abot. Sige Doc, go ahead. and then we have kaning question ma'am nga kaliwat nila na asa genes. Again, this is just 10%. But the other factors have to be considered. Una ay kaliwat. Like for example, when I was in training sa Manila, 12 ka mag-igsuon. Okay, wala problema. Wala po'y kaliwat, wala history. However, pag sugod og develop symptoms sa patient 1 sa usa ka igsuon, kasunod-sunod na hantod unom na ka igsuon out of 12 nahimo ng pasyente. Na nawala sa kaugalingon, na ay kuan kanang na depression. So mingon ta nga partly environmental gid siya. Dako king factor ang environmental, family upbringing, and the family dynamics. Imagine, 12 ka mag-igsuon. Nganong sa 12, uno man dyan in-develop og symptoms. And this family was awarded kanang ulirang pamilya. Yeah, ang family, kanang model Family. Oo, model family of the year in a certain city dito sa metropolis. So this was very interesting for us kay nganong uno man jud ka mag-igsuon. We also have here, bisag diri, naadjud ko mga duha, tulo ka mag-igsuon out of the so many, naata na yung mga sakit. Sa mga bata-bata, we have autism, which is very common these days. Matingala tano, up to now, madjuta kay balon sa hinungdan ana, pero mag-igsuon, parehong autistic. Or mag-igagaw. Or most common karon, daghan na pug kay karon, ADHD. So matingala ta ngano man unsay naa sa environment, unsay naa sa genes, but then the interplay of both. Plus the kanang make up gyud sa kada tawo, kay kada tawo we are born with the temperament. Nainain man gyud ang temperament. The moment matawo gawas ta ni kalibutan na gyud yung temperament nga innate na gyud nato. However, ang personality nato as we grow up mo ni ang ga-develop. Up until the age of around 18, mo na makaingon ta more or less fixed na ang patterns of behaving. Mahimo na siyang personalidad. Kani nga personality, grabe siya ka, let's say, emotional or grabe siya ka paranoid. There's a paranoid personality. For example lang na siya. But then the character is again a different kanang concept na po na siya. Okay, so it's not, ako masulti jud is dili gyud siya purely genetic. Dako kayo factor ang ginatawag og upbringing, ang family dynamics, ang parenting, which is why based on the personality sa tao, matingala ta ngano man ni siya, kalima na gibulagan okay pa. Kanikas ara gibulagan nawala na sa kaugalingon. Tinuod biya gyud na. Daghan kay ta. Kalima naman ko gibulagan dok pero okay raman ko. So I have patients who are like that. Pero naapoy uban nga kung anong gidala man ni ma'am, DSWD pa ang gadala siya dok, gibulagan maguni siya sa live-in partner. Uy. So inana, example lang na ha. Wala ka move over. Wala. Move on. Sila ka move on. Paano na siya, Doc? Kunwari, nigawas na siya kay nagbulag sila sa iyang uyab and then working siya. Pagkabalik nila sa iyang uyab, naulian siya. So, naabay tendency and then they are planning to get married na. Naay tendency pag may mga severe na away or magkabulag siya, mubalik. Unsay mo balik, ma'am? Ang iyahang kaning work something anxiety and disorder or Depende. Some- Depende. If it's anxiety, syempre, every time ma-stress siya, dili lang in or the context. psychosis niya, murag ana. Pero ang psychosis man good, ma'am, most likely, dormant ra na siya.
So the next time mabikil ni most likely mo react na pod ni siya a certain way. Ah, I mean okay. similar to the previous So one niya. dapat tuloy-tuloy iyahang medication kung naa siya medication nga ginaano. Depende sa sakit yun, ma'am. Kaya naman po yung uban nga, after 1 year, ihunong na kong tambal, kaya na-stress lang yun siya sa usa ka grabe nga panghitabo. Ko, sige, kaya naman, suwaya na to. Pero ginamonitor, gihapon na ako, even without meds. I asked them to come paghunong sa meds 3 months and then 6 months, okay na, sige, i-discharge na muna ako from service, meaning wala na i-follow up. Apan na ay uban nga magduda jud ko kung ato sa ni extend ha mag-try mig pull out dok di na pud siya katulong ko wala na sige standby na gyud ning tambala for the rest of the life aning tawhana naa na gyud ning tambala. If ever ang profession niya is naa sa murag delikado kay maggunit silag armas or ano, would you recommend nga dapat mag-intervene ang management or ang office nga ibalhin siya sa laing field? Okay, ang nagyo proseso para ani ma'am, number 1, that individual should be assessed. And then basta mohawid og firearms, di ba dapat man every 3 years ma-reassess sila psychological testing. Yes, Plus may neuro sila. Pero matingala ka nga makapasar sa neuro. mauna ma'am, psychological assessment yun na nga thorough plus psychiatric evaluation. Dili lang psychological assessment kay pwede man nga during the mga bright kay nisla. Oy, tutubag tanan, may problema. Inig-interview. Okay. Dapat ma-interview gid sila ma'am. Sige. Dapat yun sila ma-interview. And then the battery of testing should be also comprehensive. Meaning thorough jud kaayo ma'am ba? Ako na jud ko'y pangitaon sa mga psychological testing ma'am nga mga factors. And during the interview naagi mga red flags nga marag times sa magpanagan ako ug ako ni. It's not that easy gyud ma-assess mo mayingon ani nga kuan. But once ma-assess pod sila, we recommend transfer sa usa ka sa another unit within the agency nga dili mo require og evening duty. Matulog yun eksakto ma'am. Sige. Example na ako'y mga BS cream who present with symptoms as students or nakagraduate na ni pasar ng board exam. Pero because of their symptoms, sir, mo recommend ko nga di jud ka musudog PNP baron or anywhere nga rigorous jud ang training, grabe ka extensive. Dili kaya. Dili makaya, pwedeng makaya nila ma'am, but we don't know man good. Kano sa sila maapektuhan sa mga panghitabo. Sige, basig bigla lang mag-amok sa opisina, ana ba? Yes, good ma'am. Basta may ani. Muna ko sa news bitaw no nga tingala nga ay mga dagkog ranggo nga mga pulis nga nikalit sila pa ni snap kuno to nga na musil itong silingan nang wanang nana ba no. Ma'am, sometimes substance use is a factor. Sa bagay correct. Labi nagmainaning mga sa Yes. Okay. muna di kita katag-an, which is why we recommend really for everyone who will be kanang assigned bitaw ma'am sa security, regardless na ipusil o wala, dapat yun sila matest. Okay. Bahin sa traumatic experiences kan mga abused o kanang naang sa war. Traumatized. We don't have to go far away ma'am to Marawi or to Zamboanga nga siege. Diri sa atong locality. Karabitang sa Katipunan, sa kanang naay mga bukid-bukid diha nga boundary na sa Picas probinsya. Boundary. Sila na diha nakasinati gyud kanang armed conflict. And I've seen clients nga apektado jud sa kanang mag-military operation kuno ko asa man mag-military Dito sa operation. Katipunan sa diha. And sa I've Siayan. actually come o kana ma'am kana sa Siayan, ya kana sa Siokon, Sibuko, kana mga diha dapita, Triple SP na apod ta. Gudod. Naapod, oo. So basta ingon ana mangutan naman jud ko unsa jud na kita ani unsay na witness. Dok nag-military operation ko na gyud di ay naanjud ko no sige then human mo na nakasakit nakapanakit na siyang laing tawo tungod kay sa sobrang kagulat. Abi bitaw sa uban nga makalingkawas ra sila. Okay ra na kaya ra na nimo. Nya kita nakagakurog nagaing tawo dili jud na kaya. Bisag sa ni na tuingog. Even the mga depressed na patients nga moingog kalami man hikog hoy ginstorya ginano ay kaya ra na nimo. Moingon na gani naglami ihikog. Among hangyo pwede dadun na lang jud diretso sa kuan kay that's already a verbalization of the compensation kanang murag galisod na sila cope ba. So we always advise basta makadungog na mo makakita na mo nga di na jud mao kanang away dili na sayang normal nga lihok ba labi nagkailata sa tao makitaan man nato nga di naman ni siya dahil naman ni siyang normal nga kalihukan routine and all
better to seek consult. Ug dili ma-access dayon sa rural health physician nato. Dapat matanaw na sila because eventually the goal of mental health law is to bring mental health services at the level of the primary setting sa mga LGUs. Sa mga GOs, yan, sa barangay level. Yes, ma'am. And naana karon na ay program si World Health nga makakita jud ko sa mga proposal nga the goal is really to bring mental health services at the level of the LGU. Even ang regional regional health unit nato sa RHU. region, ma'am. Oo. So muna ilang goal na natay mental health program gyud nga dapat eventually. Pero karon ano jud tayo standby nga mga ginagmay nga tambal, although mental health man good gamay ra gyud kay tag allocation in contrast to the rest Other of the nga services mga, nga mga priority program sa gobyerno sa DOH. Kanang dok nga kasagaran nga maghikog dok kanang mga batan-on dok nga dili sila ka manage no sa problema ilabi na kung family problems na gani no kay katong karong bago no Dexter no ang imo ang schoolmate nga naghikog istorya siya na ako murag last month to or bago lang nga last month nga na-shock siya kay detection siya nga naghikog na iya ang kanang classmate schoolmate nimo no naghikog classmate niya sa criminology sa GRMSU. O daghan jud kaayo ni ma'am ga edad og ang ako ang pinakaulahi jud ha nga nakita nga completed suicide jud was a 15-year-old female nga gikan sa usa ka munisipyo diri sa Dirindapita. And it's happening a lot also not only here kundi sa Pikas probinsya pod, sa Pikas pod. Daghan jud kay ma'am because of poor coping. We have to understand nga lahi ang generation karon, lahi ilang coping. Lahi pod ilang approach sa problema, lahi pod kay murag they are the instant generation. We call them the Generation Alpha, the Generation Z. Yesterday, I talked with the nursing students at DMC. Generation Z kanang in a press of a button, tanan. Tubag sa ilang kuan. mga Kita may gadgets usab no research, kay yes. high tech. So that's why everything is convenient. Everything is right at the kanang push of a button. Matubag na. Which is why sila po dunay ganahan sila insigida makuha dayon. Ato ang generation kay trabahuan pa man nato. Trabahuan, sige, pasingot man nainayan tag sa lang. una. Maglisod pa ta. So which is why di ta ka-relate sa ilang generation karon, but we have to understand them also where they're coming from ug unsa nga pamaagi pod nga kita ma-approach nato sila nga kana ilang giingog generational gap pwede ra gyud na siya nga ma-fill in ang gap. Oo. But we have to know how to approach them as parents, as the elders, as the kanang generation ahead ba. Dapat makahibalo gyud na unsaon sila pagtimpla. But ma'am, katoy mong giingon karon, actually dili na karon, but even before kanang family man good punay pinaka-core nga unit in the society. And if dili solid ang core nimo, sa you will be shaken bisag asa ka dysfunctional ihansap. family. Bisag asa ka ihansap because of this kaning very weak nga foundation which is the family. Mauga gyud ka, ma-shake gyud ka, kanang maglisod gyud ka og adjust. Especially if there's kanang separation sa parents. Grabe kay nag-impact sa bata. Especially if the separation happens when the child is less than 10 years old. Apektado gyud sila because they cannot help it. Wala gyud sila mahimo except to blame Helpless sila. themselves. They blame themselves, ma'am, anong nagbulag ilang ginikanan, which in fact Ilang is beyond gibasol, their control ba yun, kay napagalingon. decision ba ni sa ginikanan. Daghan kitang set up karon nga si papa na anay sariling pamilya, si mama na anay sariling pamilya siya, gibilin kang lulog-lola or kang auntie or usahay sa silingan pa correct. jud. Or pwede nga wala nagbulag pero OFW si mama, OFW pod si papa niya, gibilin sila sa mga distant relatives sometimes. Which creates a lot of impact also sa psyche sa bata. They feel rejected, they feel abandoned, even if they're well provided financially. It's not enough. Kaya ang bata, mangita dyan nag-attention, mangita dyan nag-affection sa usa ka ginikanan. Which is why matingala ta, ka mga dato man taani, kinasa gawas ang kuan, inana, niya, kita ka high-tech kay, mas high-tech pa na itong mga gadgets, inana, pero ano man ni sila. They're very problematic because they are not trained how to kanang wait, kanang patience bitaw. Nga dapat atong trabahuan, and the discipline of kanang working hard. Yes. Wala na karon. Unsay mong gusto hatag ditso. Sometimes it's also not good to give everything that a child needs. We have to discipline them. Daog mga ginikanan ron. Lagi. Mo ginay reklamo sa mga ginikanan, dok. Sampalungon naman ko sa kong anak, kung ano mo sugot ka.
So, I have a 30-year-old female, nga mo na yung reklamo. Kung pila po edad si mo anak, ma'am? Siya 7 ug 4. Kung ano Na. po, magpasampalong ka. So, mo to, siya na yung problema. Siya na yung nag-panic attacks. Now, as to victims of abuse, Oo. luoy jud sila, ma'am. Honestly, kanang sometimes they never recover. Or sometimes, some of them do recover with a very supportive environment. But if the abuse takes place, if the perpetrator Within the sa home. abuse within the home, ma'am, grabe nga, Mo na lisod, no? mo kinay mo crumble sa ilang kanang basic gyud nga trust. And para nila, Wala ang since salig mismo sa ginikanan. dili na sa ginikanan, tungod sa Tanan. nanghitabo, Oo. tanan ang taway kasaligan. Tanan, oo. So their mindset would be walay kasaligan sa kalibutan, ako rang kaugalingon. And that creates another problem. Kay wala man jud tao nga who can live for and by himself or herself. We were created to be social beings, and therefore we were created to be relational people. Ako yung giingon gahapon, kung nga dili jud pwede nga my only support system is myself. Kung nandili Lagi. jud mo di-compensate jud ka eventually, maglisod jud ka na Andyo kay maabot ang support bugat system na problema. From Wala. friends, from workers. Wala Social relationships are very, very essential to well-being na to, especially sa atong mental health. We need to have a very good support system. Like, it need not be family. Kung grabe jud ka strain ang relationships within the family, you extend. Basta na nyo kay duha, tulo ka tawo, nga bisag unsa imong share, kay balo jud ka, dili ka i-judge. Kuman kini nga terminology sa mga bata, dili ka i-judge, di ka husgahan, and you will be accepted for whatever imong isulti sa ilaha. Importante kaayo ni. So we should also create environment, a healthy environment for the young people, young generation nga. They can come to us and just open up without us passing judgment on what they say. Hangtod magaan na gid ilang buot. Di ba, Dok, nga, may karingon ka, generational gap, no? Generational gap. Ingon pa ni mo ganina nga, Generation Z. Nga, tanan, well-provided gadgets sa guban pa. Di pa sa unang panahon, no? Kaya nabito na yung pag-post sa Facebook, no? Nga, naka-experience na kinumdum mo ano yung panahon na dito, gadulag syatong, gadula o mga batulapa, mga ano ba nga, ang outdoor activities sa mga bata, o ilang social interaction, bibo kayo, close kayo ang contact, no? Karon gadgets man gatapad ra mo, sige gatek, sige gakuan. Pero wala, pamilya ra ha gatapok, pero wala tingganay maski sa sulod sa nangaon to bisig kay text, bisig tawganay, wala nagakuan sa pagkaon, ana no? So mura og lahi gyud kayo sa karong panahon, especially so nga napadyoy pandemic karon, Dok. Muna nga ang mga kabataan karon murag video ato lang term nga murag nagkawindang-windang jud sila. Dili sila ang ilang coping mechanism dili makakuan, no, basta sa situation karon. Na-recognize gina, ma'am, not only by the mental health providers, kundi tanang in the medical field nga we try to, as much as possible, uban 1 hour, 2 hours ra gyud a day ang time spent on gadget, on technology, but the rest should be on physical activity sama sa ginabuhat sa una. Ang gisyatong, syokok, o uban Lagi pa. bibo kayo. Lingaw kay to sa una. Yes. And in fact, sa gawas sa nasod na to, there are movements now nga, they bring back the children to nature. They teach them how to Yeah, climb yeah. trees. Kanang climbing a tree, Oh. it has a very kanang significant impact Oh. on the problem-solving skills Oh. sa usa ka bata. Oo. Sa Ang una mga sige bata karon ron, mahadlok mahadlok sa mo kampunuan. katong bayabas. Karon mahadlok Oh. sila, magkurog musaka. Oh, But bitaw. the more we are able to Kay mo train man ay them, dula sa una god, magtaguan ito nanaka na nang nago nana. importante kay na, ma'am, kana pong magtiniil nga moadto sa Oh. grass, Oh. moadto, it's very crucial to the emotional well-being sa usa ka bata. Oo, bitaw Which is no. why ato ginapatiniilon hala pag ligid-ligid sa lapok, okay ra gyud na. Paadto og suba, pa feel unsay kuan mabasa. Langilangoy anang ulan. Sa balas, Kanal. magpaulan. O, kanang may una na dapat Dagan-dagan, ulan. ma-expose yun ang mga bata na ron. Kay muna'y kulang kaayo, which is why murag confine kay sila. Murag lagi. na crystallize bitaw sa usa ka Oo, kanang compartmentalized. glass nga kalibutan. Oo. Nga once ma-expose sila sa kalibutan, they don't know how to stand on their own. Maglisod sila, manginahanglan yun silang tabang. Kay kita po nga ginikanan, ganahan ta mo decide sa ilang kinabuhi. Oo. Tanan, from the Biktaran na pud nimo tanang action sa imong mga anak, nawa gikan na. sa unsay suoton, unsay kaunon o kana mangingon ana bitaw, so dapat tagaan jud nato sila og kanang as early as possible. O sige, unsay imong ganahan buhaton kani, unsay imong ganahan kaunon kani kana,
tagaan nato sila og choices para sila pod ma-develop pod nila ilang decision making skills. Tagaan nato sila og kanang mga problema, let them solve it. They have the capacity nga mosulbad sa ilang problema. Basta ginagmay lang. Kita lay mahadlok masayop sila, okay ra masayop, okay ra masukamod. Pareha na ko nagbata magsugod og Lagi, lakaw. oo. Padagmaan na. Kaya ano makibalo sa akong pagbarog ug balik. Oo. The same goes for life. In reality, sometimes they have to learn it the hard way for them to know what it means to fail and to rise back up. Na ako'y mga estudyante ron nga, dili na siya cum laude, mo na, ni-snap out siya. Oh, Kaya dapat cum laude. Kung kisa pa ingon mong dapat cum laude, lagi. ang ginikanan. Kaya dili sila appreciated, dili sila number 1, number 2, until number 10. Oh, panghambog dahil. Oy, si Kuan, di. Ma-inferior tong isa ang igsuon, no? Wala na dayon. Ngano ko nung karon number kuan lang siya, nga last year kuan man siya. Oh, Ningon taon estudyante, ligson jud pod og lisod kay ng online nga oh. class. Dili biya tanan tawo visual learners. Oh, You have correct, to understand also unsay learning styles sa atong mga anak. Correct, oo. So I always say not everyone is cut for the online class. Pag module mo og kinahanglan, dili kay dili man tatanan auditory learners or visual learners. Some of us learn best pag mo demonstrate ta, mo return correct, demo ta, so kinesthetic learners. Or sometimes ang ato ang best way to learn is through music, through whatever, ipa-explore yun ng bata. Ang isa ka bata, bright og math. Ang isa ka bata, bright og English. Ang isa ka bata, nana ba, no? So ang matter of acceptance sa parents, o unsaon po pagdisiplina? Oh, dapat yun madawat nato. We have to accept nga kada anak pod nato lain-lain silang kinaiya, lain-lain silang skill, lain-lain silang God-given talent and capacity. And we have to appreciate them for that God-given gifts. Lain-lain jud disud po parihatanan. Lagi. Kaya makumparar mong gudayon, mo nga, classmate mo to kuan niya, nganong dako maggrado ni si kuan niya, ikaw, na. So ang bata ma-inferior, no? Na dito na dayon siya kay kulang. Oo, kulang sa pansin, tinuod. Oo. Yes, Edgar. Okay, thank you. Good morning, Doc. Kaning, in the Philippine settings, ato Philippine settings lang, Doc, no? Ang atong mental health promotion, asa ba na himutang, Doc, na atas sa, kamo sa inyong profession being, sa naadi nila binasa much concern on mental health, na atas sa prevention, kaya mo nakita na ako in the Philippine setting, lisod magkaini being kumingon tag mental health, it includes almost everything, socioeconomic, respect and protection from socioeconomic, from tantana, almost everything. Asa ba ta nahimutang, ma'am? Can we have prevention on this, really? Or cure na lang yun tagyod? At this point, sir, unfortunately, napagyutaan ng curative nga aspect. Mo admit yun mo anak, kay labi na sa kakulangon jud sa kanang mental health providers, dili lang psychiatrists ha. When I say mental health providers, we have nurses who are trained in psychiatry, psychiatric nurses, we have social workers, we have psychologists, psychometrician, and allied mga medical staff. Like we employ also the help of mga occupational therapists para sa ato ang mga neurocognitive nga mga patients like kanang mga autism. They need OTs, they need speech therapists, they need behavior therapists. Everyone, mo nang kalisod, sir, kay multidisciplinary approach, but we don't have the multidisciplinary team right now in place. Which is why at this point, curative sa agad ta. But we are working towards promoting and preventing moabot sa punto nga mahimo silang pasyente. Yes. Which is the most important thing actually, sir, kay this is not only very good sa atong ekonomiya, kay we don't have to spend for medications, and we don't, right now, wala jud mi inpatient hospitalization. Okay. Because our facility would not allow for it, but ako personally, akong stand jud ana, mas dali maulian ang pasyente kung naa sila sa ilang tagtungod. If the people caring for them are the loved ones, if the loved ones care. Napoy uban nga ipahansak ng daig facility. Nadyo ko'y kabalo, na ako'y pasyente ron sa jail nga. Ipahansak yun siya sa isuon. Kaya di sa kabalon saon. Kung di man ni siya kuan, kriminal, kuan man ni siya, pasyente man ni, ato lamang tambalan siya, di lando, kaya di man may kabalo saon siya. So, nag-uol ko, but I cannot do anything. I cannot change his mindset. Surrender na sila. Ni surrender sila, ma'am. So, ilang man tong kuano, no? which is why Surrender gifailan na sila. nilag kaso iyahang igsuon. Para mapriso siya, so naa siya sa prisuhan, bahalang nagkinaunsa, wa tanan. Ako kaluoy po daan ni Lord. Oy, Oh, yes, ma'am. Kaya Nakita nakita ko na to, Doc, nga kagingon mo sa World Health Organization nga ang total mental health also is a factor for a total physical
health. No. Okay. Na question Doc gikan ni Engineer Edelburgo Cheng ato ang kanhing Vice Mayor diri sa Dakbayan sa Dipolog ato manini ang suki sa kapihan sa Dipolog. Ingon siya, ikaw dahi ko na ang bisita karon sa kapihan sa Dipolog. Iyang pangutana mo ni, and I quote, maayo ba ang usa ka tawo kanunay maminaw umutan-aw bahin sa COVID-19? Hangtod maglibog na hinuon siya kung magpabakuna ba siya o dili. Sige Dok, kay dagan kayong sige maggilalis bahin ini magpabakuna o dili, samo kayo. Actually, ma'am, in any given day na aman may clinic sa Ozamis, na ako may clinic sa DMC, Oh. di na ko kaapong og tubag, pero ang ako lang inuntaman sa mautana o magpabakuna, which is we get like 20 text messages, okay ra pabakunahan si ko. Ang answer gud ana is yes, okay, clear sila sa ilang doctor. Kay lahi man po na mag-screen good, di ba, before ka bakunahan. Oo. Daghang questions. Og wala po high blood, og wala okay ra gyud. Oh. In fact, og dili gini sa api sa priority list, pero because of their psychiatric condition, they should also be considered. Kay in the context bitaw ma'am nga naa kay nervyos niya. Sabot pa kag kulba-kulbaan sa imong mga mabasa, madunggan, nga matanaw nga mga balita kabahin sa pagbakuna. Mas may siguro nga di sa ta magsigig kanang tanaw, magsigig basa. Kay mapraning na. Vaccination is, of course, it's a right and a choice, but then kinahanglan jud siya sa pagkakaroon mental not only because I'm a mental health provider kundi I'm in the medical sector, magpabakuna jud ta if we don't want to get infected by the virus. Naaman ko no religion, certain religion nga dili sila gusto magpabakuna katong sa to Iglesia sa Dios Espiritu Santo nga pundok nga di gyud magpabakuna then dili gani mo dawat og mga hinabang gikan sa gobyerno kay basin kuno panilingan sila. Naman na jud tay mahimo ana ma'am, sige lang ato lang respetuon po katungod man po na siguro nila. Okay ra pod, pero if you don't have peace of mind kung magpabakuna kag dili, inani na lang. Ang nauna-una nimo, okay naman kang matakdan kag COVID, sige okay lang ilang pabakuna. Pero di ka ganahan matakdan, the only way batakdan magani ka bisag pabakuna samot na og wala. But the good thing with vaccination, milder ang symptoms. Oo. Magina emphasize karon, there's still a chance, especially with all the variants coming Yes, out. oo. Pwede jud ka matakdan gihapon virus, COVID virus, except nga Mild lang. mild ang symptoms. Another thing, I have teachers coming to me. Kung okay naman ka, ma'am, kanang matakdan ka sa imong mga sa imong mga estudyante or ikaw mo matakdan sa imong mga estudyante, duhara na siya manakod or siya matakdan. Oo. Kung ang mga bata okay kini sa immune system, ikaw saan na lang inig face to face na siya bitaw no, so magpabakuna sila or naiuban tungod sa kahadlok di magpabakuna ko island yung pugsa di ta mamugos jud, pero taman mahimo gyud unta labi na if you are in the front line, like teachers are frontliners. Correct. Oo. Eventually when DepEd would revert to face so much is at stake kung di ta bakunado. Ang mga bata could be asymptomatic carriers. Oo. Si teacher retiring with all the medical comorbidities, high blood, diabetes, Oo. prone. Nya kay na may uban Dok nga bahala dili siya magpabakuna nya saon pagduol kuno sa gababakuna og anggap wala bakunahi kay manggilalis man to silang duha. Ma'am, di na yun nato na ko. Problema na nila. Sa question ni Sir Engineer Cheng, Engineer bitaw, Cheng. ma'am, even kami, like, namagoy quarters, mga doctors, basta musod na sa quarters, pwede wala sa balita about COVID, balita kung ka na relax sa taba. So sometimes we have to take a break also. As needed lang, kanang if we want to get updates, okay lang. Like, Muna ako like gahapon, it was my husband who told me 11,000 ang new cases. Ko daghana, oy ngano man eh. Pero wala lang, wala. After ato, wala po ko nangutana, wala ko nagtuki-tuki, kapoy. Eksakto na nga, 11,000 and that's really a lot. So, di ta kabalo. Muna ako mga anak, ako pong gina-prime, there might be ECQ again ha, or MECQ in 2 weeks, August 16, we have to watch out. Tanaw na to sa next advisory. Ang ako lang yung ginaingon sa tanan yun,
mangandam ta kanang sense of anticipation ba, it's a good defense mechanism, it's a good coping mechanism kanang maka-anticipate ka before pa mahitabo para Para di ka ma-prepare hitabo ka. relax na ka, di na ka Oo. kanang maratol, makulbaan. We have to prepare for the worst case scenario, but we still hope for the best. Always, in all situations, dapat ang worst case scenario na nasa tong mind. Pero namang iuban, ma'am, di pod kalingkawas. Ang Lagi, worst case oo. scenario, murag yun nasa imong Marami mind. sa unan. Na ako'y friend, Dok, nga namatay ang husband, close kay sila, nga namatay ang husband bago lang, kanang na hospital ang gabi, pagkakadlaw namatay, COVID ito. Dayon, wala siya ka kuan kana na ang move on hangtod karon nara siya hilak nag-leave na hangtod mo retire daw siya. Sira siya hilak. Unsaon ka na pagkuan nila no niya? There's a normal bereavement process, kanang grieving process. Oo, nila. grieving Usually process. within 6 months, normal pa na siya nga magsigigilak, especially pag pinakalit ang pagkamatay. Oo, Kanang oo. sudden jud Kay kaayo. close mawa ra ba siya silang kapangamdam. duha? So it's normal as long as you're still able to work, maintain social relationships. Pero even in the grieving process, nga 6 months nga itong ginahatag, the bereavement process, affected na tanan, di na siya katulog, naniwang na kay siya, wala na, gi-exclude na niya yung kaugalingon sa Okay. Dili man Mainstream. po siya magpa-contact, Dok. Di man gani og textan, tawagan, di man mo tubag, di siya gusto nga kaluyan. okay. Tagaan na nato siya time, ma'am, until such time pod nga we just give them the space they need. Pero if you see kanang labi na katong ilang other family members see nga dili na makanaog man gud na sa immune system, which makes us more prone to infection na pod. Lagi. Not necessarily COVID, uban pang infection nga naagyod sa atong Magsakit na po siya palibot. lain. Which is why pag moabot na anang puntuha, we have to intervene agad. And if the family cannot, somebody nga trusted ani nga tawo. Kay strong person magud siya. Unya. Ma'am, wala dyan karon na- strong. Oo, Wala kaya dyan sila ani pa kalibutan. strong person gyud siya ni malatawon kay cope up gyud siya through the years. Pag matay siyang bana nga kalit, dito siya nahugno. Di na dayon siya Even the kakuan. strongest of personalities, they sometimes kanang lose the sense of meaning bitaw sa mga Oo. panghitabo. Oo. That doesn't make them weak. Yeah. It just goes to show nga wa ta kapangandam. Lagi. And it's not all the time nga ready gyud ta, it's not all the time nga condition ta. It's not. Bisag kinsa, bisag unsa ka strong og personality mo na maabot yun ta sa point nga madrain yun ta. Mura ragog cellphone, madrain na gyud na, Madrain, recharge oo, na correct, po ta. oo. Ana ra gyud ng life. So it helps po siguro, Doc, nga kanang labi ng mga hilumon o mga masuko or mag-uol isyagit siguro, no, kay para makauas tanan nga mga kuan kaguol ug uban pa. Yes, dapat jud ma'am na ay outlet. Na ay outlet, is oo. very important. Bahalag magtumbling ka, bahalag Oo. maligo ka sa Ano dagat, ang anger o sa- management bitaw sa uban sa abroad nga manglabay og mga kanang na ang mga pinggan ilabay dito sa wall anger Naaman ta na diri management. ma'am sa Pampanga. Oo. Pero napon na sa Drawing mga sa iyang balay-balay. bana, gibuno niya sige og kuan. Napon na mga sa mga utensils. balay-balay nato, halag pang labay, halag pang hasi. Oh, anger management niya. Pero if others get affected, that's a different Lalahi na story. pod, Kaya oo. ma-violate naman pod silang uban Oo, to kanang correct, hubag-hubag, mahadlok naman pod unsay next niyang Oo. bukon, unsay next niyang hansakan sa iyang Mahurot kasuko. po ang iyang mga butang og So nilabay. we have to channel all emotions appropriately. There's always an appropriate nga release or Correct. outlet. If struggle sa usa ka tawo ang appropriate nga release, then we could come in just to help them. Sige, this is what we can do. We give them the options unsaon na pag-express. Dili kinalang tambalan, but if it comes to a point pod nga grabe pathologic na gyud ba na makita na jud nga bisag unsaon di na gini magsilbi, tambalan po na sila for the anger. Lagi. Okay. So, last question, Gar. Question. Doc, kaning there are countries more like Singapore, Prime Minister Lee sa Singapore nga murag nawagan nga murag kung sa term pa na nga murag reverse psychology rather than treating COVID as a murag gi-hype na kaayo with social media and media. It's considered na lang siya like other diseases and like other illnesses. Normal, Silvi. How is it working mentally? Kay, di ba ka, naamagida in reality because it's all over the world. Dayon suddenly you call, ikaw being the president, no, you think that as a ikon, ang Cebu po gani, they're applying a part of it. So, how is it affecting sa mga tao mentally? Kanang mga ani ka? We have to understand, sir, ang Singaporeans, lahi po na sila kultura. Oo, So, ikaw. probably they can take it. But ang Pilipino, lahi po kay tag, the Filipino psyche is very different. And we really have to understand it in the context sa ato ang kultura. Yep.
kanang sa Cebu nga imong sir tanawa ron, di ba nag-surge sila. Di ba? Lagi. Delta variant. Oo. Which is why sa pagkakaroon yun, there's nothing beats kanang basic standard health protocols lang gihapon ta, labi na kay gamay pa kay sa atong population ang vaccinated. And we couldn't also impose on people. Pero matingala jud kanong anong comparatively better na ba gyud ang atong acceptance rate sa vaccination than it was previously Oo. katong pag-una jung gawas. Oo. More and more people are Madili willingly jud coming ganahan to sa line una. up. Oo. Karon daghan man. So hopefully we'll see more people kanang being receptive to this vaccination nga issue. And kanang kultura sa Singapore, sir, that's also being implemented in other Western countries. And it's helping them move on and live a normal life. If you see in other countries, face-to-face na biya eskwela. Lagi. There's not much disruption anymore as to the kanang the workforce. Okay ilang kuan. Sa ato wala pa taan nga stage because very minute pa sa population nato ang nabakunahan. We're looking forward to that though, I'm sure. Oo. Murag sa Europe gani, open naman nila ang tourism dito, ang ilang border man ano basta kay vaccinated lang na may vaccination pass ana para ang mga tourist. Sulod gawas na sila sa Europe. Yes. Oo, pero katong wala bakuna, so ang usay hadlokon man nga dili kalakaw silang balay, pabakuna lagi kay para makalaag. Pilipinas lahi man. Wala iya mo aid kung Okay, wala na tayo panahon, no? So, nice ka itong discussion. Hinaot pa ang tanong nga, mubalik diri si Dr. Hazel Biclar sa atong kapihan sa Dipolog Puhon para masumpay pa itong mga discussions kay daghan kainin niya siya nga mga importante kayo nga sila pa panuntunan, no? Para natong tanan kay kita prone man puta inaani og di lang kakabalo mo dala sa imong problema mabikil jud ka no. So may nana yun. So muna na ngayon lang ta parting words and statements gikan sa ato ang bisita karong butaga nga si Dr. Hazel Soriano Biclar. So again daghan salamat ani nga opportunity nga inyong gihatag pod ma'am og sa kapihan sa Dipolog. Naghinaot mi nga more and more awareness will be coming in from the public. And sama sa giingon ni sir, we are still in the curative nga side, but we're working towards promotive and preventive nga aspect of mental health. But we need your help. We cannot do it alone. Gabi, murag gabago jud mi nga. There are two of us psychiatrists here. I'd like to make mention po, Sige, ma'am, go ahead. para makabalo mo sa inyong access. So aside from me, I only hold clinic twice a month Ramanggod. Si Dr. Philip Kitco is in North Hospital. He's there every day. So pwede ra jud mo mudangop dito kay ako gaadto po ko usamis. And then Mondays and Fridays na ami sa Dapitan Hospital. It's a mental health clinic day. Mondays and Fridays, ma'am. Fridays. Okay. However, by appointment yun siya, by ma'am. appointment then wala na siya consultation fee Wala, ana ma'am. do Gobyerno basta ni, sa DOH ni, oo. Okay, kay basi mahadlok sila mental health na daan sa bayrono sila pa consultation fee. So, Kay muna, kapag kay ma'am, ganina nga mamrinda pa. Muna mga grabe kaayo ang pila. Maabot jud sa pagkakaroon ang among ginapuno nga schedule is around September 6 or 10. Na? Backlog. O puno na jud mi. Kanang puno sa tag 20 ka buok pasyente, mas daghan pa jud na moabot kanang mga gikan sa ambulansya sa mga munisipyo. So what we recommend is before you go to don't go to the hospital without an appointment. O ganahan mo magpa-appointment agi mo sa inyong rural health units. Kay nana say number na mo. Sila na magpa-appointment ninyo nya pangayo magtabang sa inyong mga barangay, sa munisipyo, sa DSWD para dili kay mo mabago sa gasto. Correct. Magdala jud mo og certificate of indigency gikan sa inyong DSWD o baka sa kapitan, whoever gives it, para inigabot dito matabangan na pud mo namo gyud. Naara gid pud tay Libre ang mga tambalan na doc. na ay malasakit program nga ma-course through nato ang tanan natong mga gasto pero dili pud tanan ma'am. Okay. Naaray allotment mangud tingali kada pasyente, so Oh, naaray so- budget. Pero we recommend that once you bring it kanang makatabang ra jud mi and then magkonsulta gyud tagpadayon. Okay. And every time magbalik sila ma'am dapat na-adjoy ka ng certificate of indigency or eventually ginahatagan na mo og PWD ID. Okay. Ang mga patients nga mo qualify for this kay Okay. dako pud ning tabang. Oo. Kay in kaso mahot ng bigtambal sa hospital makadagan ra mo sa mga farmasya nga
naara jud po PWD discount, which is like the senior citizen discount. Okay. Although subo ma'am, pamalundungon nga hantod ron ay uman di magpa-issue. Lagi. So, wala na tayo panahon. Thank you so much nga to kang Dr. Hazel Biclar sa Dr. Jose Rizal Memorial Hospitals, Dapitan City. Ingon man si Wyatt Akas, Edgar Saronda, atong IT Director si Silbert Adetico Dondoyano, si John Doe, si Dexter Pahinti, kini si Edith Pahinti Tumong, inyong regular anchor and host sa Kapiyan sa Polo. Ngayon kaninyo, happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.